Sino ang hinahanap ninyo? Kami ay... Kami ang pamilya ni Commander Lin. Pumunta kami para bisitahin siya. Sino ang humahanap sa tatay ko? Binibini. Sinasabi ng mga babaeng ito na kamag-anak sila ng tatay ninyo? Ikaw pala. Kumusta, Commander? Kumusta, Ginang Commander? Nanay, bakit niya tinatawag na Ginang Commander si Tita? Shen, Miaoyi. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong huwag kang pumunta? At dinala mo pa ang mga bata? Ako. Noong nakaraang buhay, sina Lin Xiao at Tita Chen ang pamilya ng mga pinsan ay namuhay ng marangya. Hindi man lang kami inalintana sa probinsya. At si Nanay. Sa buhay na ito, ako ang magpoprotekta kay Nanay at sa kapatid ko. Tatay, hindi ba't sinabi mong uuwi ka para magsulat kasama ako? Huwag mo silang pansinin. Sumama ka sa akin sa silid-aralan. Pinsan, malinaw na tatay ko siya. Paano naging tatay mo siya? Jiao Jiao, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Lin Xiao, anong katarantaduhan ang sinasabi ni Zhao Zhao, anak ng kapatid ko? Bakit kanya tinatawag na tatay? Yung tao kanina. Bakit niya tinawag na Ginang Commander? Manang, huwag kang magkamali ng akala. Ganun lang kasi magsalita ang mga tao rito. Oo, mahilig magbiruan ng mga tao sa kampo. Mahilig magbiruan ng mga tao sa kampo. Ninakaw mo ang tatay ko, masasamang tao kayong lahat. Jiao Jiao, anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Paano mo nakakausap ng ganyan si tita? Nasaan ang pinag-aralan mo? Lin Xiao? Sarili mong anak si Zhao Zhao. Narinig niyang tinawag kang tatay ng ibang bata, kaya nasaktan siya. Ano naman kung nakapagsalita siya ng kaunti? Itong batang ito, si Hui, maagang nawalan ng ama. Lagi siyang inaapi sa eskwelahan. Kaya, hinayaan ko siyang tawagin akong ama. Mali ba iyon? Pero gusto rin ni Zhao Zhao ng tatay. Anong problema kay Zhao Zhao? Lin Xiao? Isang salita ko. 10 ang sagot mo. Tingnan mo ang itsura mo. Ganito ba ang anak na pinalaki mo? Hindi man lang kalahati ng anak ni Nian Ro. Ikaw? Manang, sige na. Galit lang si kuya. Huwag mo nang isipin. Hindi madali ang pagbisita mo dito kasama ang mga bata. Umuwi muna tayo at kumain. Gawin na lang natin ang sabi ni Nian Ro. Kumain muna tayo. Tapos, ikuha mo na ang mga bata at umalis na kayo. Papaalisin mo kami? Kayo na lang ang magsaya rito. Hindi ganon kadali iyon. Huwag mong nakawin ang tatay ko. Kumain na kayong lahat. Nasaan si Xiao Yu? Bakit wala siya rito? Ate, heto, inumin mo ito. Galing ka sa probinsya, di mo pa to natikman. Ganito kasarap. Di ako iinom. Di ko gusto ang lasa. Ate, bisita ka sa bahay namin. Gusto ko lang ipatikim sa'yo ang masarap. Bakit ang arte-arte mo? Lin Jiao Jiao, mabuti ang intensyon ng kapatid mo. Huwag kang ganyan. Walang utang na loob. Hindi naman talaga siya mabait. Gusto niyang inumin ko ang ihi niya. Hoy, Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Anong nangyari, Xiao Yu? Xiao Yu, huwag kang umiyak. Kuya Xiao? Mabuti rin ang intensyon ni Xiao Yu. Kung walang utang na loob si Zhao Zhao, hindi siya dapat mangapi kay Xiao Yu. Kung ganito na lang kasuklam sa atin si Zhao Zhao, edi ako na lang, kukunin sina Xiao Hui at Xiao Yu at aalis. Lin Jiao Zhao, mag-sorry ka sa kapatid mo. Di ako magsasorry. Wala akong ginawang mali. Siya ang gumawa ng masama. Dahil di pwedeng siya lang ang paniwalaan mo. Nagbigay sa'yo ng inumin ng kapatid mo. Hindi lang inapi mo siya. Ikaw pa ang may ganang magsabing tama ka. Lumuhod ka. Mag-sorry ka sa kapatid mo. Nakita ko mismo na umihi siya sa baso. Gusto niyang inumin ko yon. Bakit ako ang magsasorry sa kanya? Zhao Zhao, kahit ayaw mo kay Xiao Yu, hindi mo siya pwedeng pagbintangan ng walang basihan. Bata pa lang siya, paano niya magagawa ang ganon? Hindi lang inapi mo ang kapatid mo. Nangahas ka pang magsinungaling. Pero ako, Lin Xiao, anong klaseng bata si Zhao Zhao? Ako ang pinakakilala. Hindi siya magsisinungaling. Pinagtatakpan mo pa siya. Tingnan mo. Ginanyan mo siya. Kaya naging ganyan. Lin Xiao, bakit di mo muna tinanong kung ginawa nga ni Xiao Yu yon? Imbes na, si Zhao Zhao ang sisihin mo dito. Si Xiao Yu, sabihin mo sa akin,
Umihi ka ba sa baso? Ako, Bata pa lang si Xiao Yu, medyo malikot, pero wala siyang masamang intensyon kay Zhao Zhao. Kung napagbintangan si Zhao Zhao, Xiao Yu, mag-sorry ka sa ate mo. di ako magsasorry. Ayaw ko sa kanya. Xiao Yu, Miao Yi, ikaw at ang mga bata, sumama kayo sa akin. anong problema? Kakarating mo lang dito, ang dami mo ng gulo, napaka-immature ni Zhao Zhao. Kung patuloy kang mananatili dito, baka mas lalo ka pang magkagulo. Bukas ng umaga, sunduin mo sila. Nanay, ayoko nang umuwi. Dito na lang ako. Lin Zhao Zhao, ang sungit-sungit mo. Bukas ng umaga, umalis ka, kasama ng nanay mo. Nanay? Ayoko nang umuwi. Wala namang makain sa bahay. Kung uuwi tayo, magugutom tayo. Kalokohan yan. Nagpapadala ako ng pera sa inyo buwan-buwan. Paano kayo magugutom? Lin Zhao Zhao, kailan ka pa natutong magsinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Tanungin mo si nanay kung hindi ka naniniwala. Imposible. Bawat buwan, kalahati ng sahod ko at allowance ang ipinapadala ko sa inyo. Baka naman. Sandali lang. Hintayin mo ako. Pasok. Bawat buwan, kalahati ng sahod ko ang ipinapadala ko kay Sun Yanru. Sinabihan ko siya ng eksakto na ipadala sa inyo ang kalahati buwan-buwan. Pero, nakalimutan niya. Gri. Kaya pala bumalik ang tatay kong gago. Nang mayabang para hiwalayan si nanay. Yun pala, akala niya nagpadala siya ng pera sa amin. Pero, parang 5 taon nang nakakalimutan ni tita. Tita, 5 taon ka nang hindi nagpapadala ng pera. Pero parang hindi mo naman nakalimutang kunin. Lin, chow chow. Sino ang nagturo sa'yo na magsalita ng ganyan sa matatanda? Anong pera? Wala akong natanggap na kahit anong pera. Dati bawat buwan, ako at si mama, nagpapadala ng pera sa'yo. Tingnan mo nga. Dati, yung ate ko hindi nangas kumain ng masasarap. Dahil sabi ni mama, kailangan naming magpadala ng pera kay papa. Manang, si Kuya Xiao, halos nasa barracks siya. Kaysa sa bahay. Minsan lang kami magkausap. At dito sa bahay, may 2 pa akong anak na inaalagaan. Naku, nakalimutan ko talaga. Siguro masyadong busy si Nianro, kaya nakalimutan. Kukunin ko na ang pera para sa'yo. Kung makikita ni mama ang gagong ama niya na ganito, siguradong malulungkot siya. Mama, nagmantsa ang mukha ni Little Che sa pag-iyak. Bakit hindi mo siya dalhin para maligo? Si, hintay ka muna dito. Pagkatapos makuha ang pera, sasamahan tayo ni nanay pa uwi. Magdadahilan si tita, hindi na tayo papadalhan ng pera. Tapos ang pamilya natin, magugutom na lang sa bahay. Wala namang ganoon, hindi tayo pwedeng umuwi. Zhao Zhao, Ano yon? nandito ako para humingi ng paumanhin para sa kapatid ko. Hindi na kailangan, ayaw namang humingi ng tawad ng kapatid mo. Zhao Zhao, ayaw mo ba sa akin? Oo, ayaw ko sa'yo. Lin Zhao Zhao, inaapi mo ang kapatid ko at kinuha mo ang tatay ko. Tatay ko na siya ngayon. Huwag mong guluhin ang aming pamilya. Kinuha ko ang tatay mo, tatay ko siya. Ang buong pamilya ninyo. Lumayas kayo sa bahay namin. Bahay ito ng tatay ko, bakit ako aalis? Hindi kami aalis. Ikaw. Ang perang ipinadala ni Chen Miaoyi nitong mga nakaraang taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Xiao, ano pa bang magagawa ko? Kailangan ni Xiao Yu ng guro sa Western Piano. Gusto ni Xiao Hui ng mga aralin sa sayaw. Lahat ay may bayad. Gaano man kahirap, hindi mo dapat itinago ito sa akin. Ayokong ilagay ka sa mahirap na sitwasyon, nahati sa pagitan ng iyong legal na asawa. At sa amin 3 umaasa sa iyo. Nagkamali ako sa'yo. Pagkatapos ng ilang panahon,
Hihiwalayan ko siya. Ay, Si Xiao Hui! Tara na! Ma! Xiao Hui. Xiao Hui, anong nangyari? Si Lin Zhao Zhao. Tinulak niya ako pababa sa hagdan. Bakit mo itinulak ang kapatid mo? Hindi ako. Siya ang unang tumangkas sa akin tapos siya ang nahulog. Anong lakas ng loob mong magsinungaling? Masasaktan ba niya ang sarili niya? Anong nangyayari? Tingnan mo ang ginawa ng anak mo! Itinulak si Xiao Hui pababa. Dumudugo ang ulo niya. Zhao Zhao, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang nagtulak kay Xiao Hui? And Hindi po ako, ma. Talagang hindi ko siya itinulak. Tama na ang pagtatalo. Dadalhin ko si Xiao Hui sa ospital. Sasama rin ako. Huwag mo nang intindihin. Ayusin mo muna ang mga bagay-bagay sa pamilya mo. Lin Zhao Zhao, tingnan mo ang nagawa mo. Lin Xiao, naniniwala ako sa anak ko. Sabi niya, hindi niya ginawa. Kung ganoon, talagang hindi niya ginawa. Naniniwala ako sa kapatid ko. Hindi niya itinulak yon. Siguro, si Xiao Hui ang may gusto itulak siya. Kasi noong hapunan, si Xiao Yu ang naglagay sa baso ng ihi niya para sa akin. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginawa mo sa kapatid mo. Napakasama ng ugali. Hindi ako yon. Magdadahilan ka pa? Kayong dalawa. Dalhin niyo silang dalawa pabalik. Ma, iniiwan na ba tayo ni Dad? Ma, ayaw ko rin kay Dad. Bakit hindi mo na lang hiwalayan siya? Zhao Zhao, huwag mong sisihin si Dad. Nag-aalala lang siya. Siya ang panganay. Siya ang nag-aalaga sa pamilya ng kapatid niya. So, naniniwala pa rin si Ma sa tarantadong yon? Hindi. Kailangan kong ipakita kay Ma ang tunay na mukha ng tarantadong yon. Tara na. Hindi kami aalis. Ma, pumunta tayo sa ospital para magpaliwanag. Hindi pwedeng magkamali si Dad. Tara na. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Huwag mong papansinin ng iba. Manang, huwag kang mag-alala. Ayos lang si Xiao Hui. Uwi na kayo kasama ang mga bata. Xiao Hui, pakiusap ibalik mo sa akin si Dad. Munting Hui, pakiusap ibalik mo ang tatay ko. Anong problema niya? Ang kahabag-habag ng iyak niya. Hindi ba't sina Commander Lin at ang asawa niya? Pamilya nila? Pero bakit narinig ko na ang batang ito'y nakaluhod sa lupa at tinawag na tatay si Commander Lin? Baka naman itong batang ito ay anak sa labas ni Commander Lin? Lin Zhao Zhao, tumayo ka na ngayon. Huwag kang magkagulo. Tatay, pakiusap. Huwag mo kaming paalisin. Alam ni Zhao Zhao, hindi ako katulad ni Munting Hui, matalino at maganda. Hindi rin ako katulad ni Munting Yu, masunurin at maunawain. Pero kami ng kapatid ko ay mga anak mo rin. Bakit ka nagkakagulo dito? Dali, alisin niyo sila. Zhao Zhao, umuwi na tayo kasama ni nanay. Hindi ako alis, kailangan kong sabihin. Sumama ang tatay sa hukbo, dinala lang si Chasu at ang mga pinsan. Pero iniwan kami sa probinsya. Nang dumating ang tagutom, wala kaming makain ng pamilya. Kung hindi nagbenta ng dugo si nanay, baka namatay na kami sa gutom. Anong kalokohan? Tumayo ka na at umuwi. Kalokohan. Tumayo ka at umuwi na ngayon. Munting Che, sumama ka sa akin. Pakiusap tatay, huwag mo kaming paalisin. Pakiusap tatay, huwag mo kaming palayasin. Hindi na ako kakain ng marami. Oo, tatay. Hindi rin ako kakain ng marami. Pwede akong maging katulong ni Little Hui. Aalagaan ko siya. Kaya pala itong maliit na batang babae, ang tunay na anak na babae ng Commander. Kaya ang asawa ng Commander ay hipag niya, si Commander Lin, at ang kanyang sariling hipag ay nagkaroon ng relasyon? Hindi ako makapaniwala. Napakatapat ni Commander Lin. Magagawa niya talaga to? Naku, tingnan mo itong maliit na bata. Maputla at payat. Ngayon tingnan mo ang mga anak ni Commander Lin. Nakagindot pilak ang suot, at maputi at mabilog. Hindi yan totoo.
Hindi namin ninakaw ang tatay mo. Lin Jiao Jiao, nagsisinungaling ka. Xiao Yu. Lin Jiao Jiao, ikaw. Tita Su, pasensya na. Hindi ko sinasadya na sipain si Xiao Yu. Natakot lang ako ng sobra. Pwede ba pakiusap na huwag mo akong paluin ni tatay? Kahit na si Bunso Xiao Yu ay manuntok o magalit sa akin, hindi ako makikipag-away. Itong maliit na batang babae, nakakatuwa siya. Ang maliit na batang babae na ito ay maraming diskarte. Una, isang matinding sampal. Tapos ay alukin ng candy ng jujube. Baka kaya niyang madisiplina ang aking maliit na pasaway. Daddy, pakiusap, nagmamakaawa ako, hayaan mo akong manatili dito. Ang batang babae na ito ay napakawaawa. Iniwan ng sariling ama at inaapi ng pamilya ng kabit. Oo, si Commander Lin, na kilalang matuwid na tao, ay gagawa pala ng isang bagay na hindi makatarungan. Miao Yi, magtiwala ka sa akin. Wala talagang anuman sa pagitan ni Nian Rou at ako. Tumutulong lang ako sa kapatid ko para matupad ang kanyang huling hiling. Sa ganitong paraan, ikaw na ang mag-uwi ng mga bata. Ako na ang bahala dito. Ako na ang magpapaliwanag. Naniniwala ako sa iyo. Jiao Jiao, maging mabait ka. Tigilan mo na ang pag-aarte. Sumama ka na kay mommy pa uwi, okay? Mukhang imposible sa ngayon na maniwala si Mami na nandaya ang tatay. Dumating na si Commander Pei. Maliit na bata, ano ang pangalan mo? Kamusta tito? Ako si Lin Jiao Jiao. Tito, maaari mo ba akong tulungan na huwag palayasin ni Daddy? Hello tito, Lin Jiao Jiao po ang pangalan ko. Tito, pwede po ba kayong tumulong kay Jiao Jiao? Huwag niyo pong hayaan na paalisin kami ni tatay. Jiao Jiao, Lin Xiao, anong nangyayari dito? Commander Pai. Usapang pamilya lang po ito. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ito agad. Kung usapang pamilya nga, paano mo ito aayusin? Hahayaan mo bang ang tatlo nilang mag-ina ay bumalik sa probinsya at maghirap? Komande, sa totoo lang po, masyadong maliit po ang bahay namin. Talagang hindi po maginhawa. Lin Xiao, ganito ba ang itinuro sa'yo ng hukbo? Nakatira ka kasama ang pamilya ng kapatid mo sa magagarang apartment na kadamit ng seda. Samantalang ang sarili mong pamilya ay iniwan mo sa probinsya, pinabayaan. Anong klaseng pag-iisip yan? Mukhang takot itong si tatay na walang kwenta sa tito na ito. Kaya hanapin natin itong tito para tulungan akong pagalitan si tatay na walang kwenta. Tito Commander, hindi po nagagalit si Jiao Jiao kay tatay. Kahit na nitong 5 taon kami po ni nanay at ng kapatid ko ay hindi nakakakain ng maayos o manatiling mainit, si Jiao Jiao ay araw-araw na inisip si tatay. Basta't, hindi kami paalisin ni tatay, ayos na po yun. Ang konsensya mo bilang ama, kinain na ng aso. Tingnan mo itong babae, nakasuot ng ginto at pilak. Ginagastos ang pera ng unang asawa. Kuya Xiao, magsalita ka. Huwag mong hayaan na siraan tayo ng mga taong ito. Commander, malaking pagkakamali lang po ito. Akala mo hindi ko alam? Nitong 5 taon, wala kang ipinadalang kahit sentimo sa pamilya mo. Samantalang ikaw at ang pamilya ng kapatid mo. Lin Xiao, bilang isang camp commander, hindi mo pa rin maprotektahan ang asawa at anak mo. Karapat dapat ka pa bang maging asawa at ama? Anong mukha ang iyong ihaharap sa unipormeng suot mo? Anong karapatan mong magsuot ng unipormeng ito? Kumanda, ako. Jiao Jiao, umuwi na tayo kasama ni Daddy. Tara na, halika na. Uuwi na tayo. Jiao Jiao. Mula ngayon, ang daddy mo kung uulitin niya pumunta ka sa opisina ng commander, hanapin mo si Tito Pei. Ako ang bahala sa kanya. Salamat Tito Commander. Commander, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan ng mabuti ang ina at mga anak nila. Sana, tandaan mo ang sinabi mo. Tara na. Pumasok na tayong lahat. Ayoko. Kung uwi ako kasam, yung gago kong tatay, edi di na natin mababawi ang pera. Ayoko nang umuwi. Ayoko nang umuwi. Jiao Jiao, anong arte-arte mo pa? Ayoko nang umuwi. Follow ako ni Daddy dahil sinaktan ako ni Auntie at nila. Kapag umuwi ako, natatakot akong patayin niya ako.
Jiao, anak, hindi ka naman palo ng daddy. Tara na, pumasok tayo. Ayoko nang umuwi. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. paalisin mo si auntie. Maliban kung paalisin mo si tita. Kalokohan, bago namatay ang tito mo, espesyal niya silang ipinagkatiwala sa akin. At mag-isa lang sila, mag-ina. At paalisin ko sila, paano sila mabubuhay? Ganito ba ang pagtuturo sa mga bata? Wala ka bang katwiran? Ako ang may katwiran. Ang sarili mong mga anak ay halos nagugutom, pero pinapakain mo ang anak ng iba. Mataba at malusog. Tingnan mo ang dalawa nating anak. Mapudla at payat. Tatay, kung ayaw mong paalisin si tita, bibigyan mo kami ng pera. Ako si kuya at si nanay ang aalis. Miawi? Tama si Jiao Jiao. Kung ayaw mong paalisin ang tiya ko, di sa probinsya na lang kami titira. Pero nitong mga nakaraan, ang pamilya ay talagang wala masyadong pera. Manang, ang laki talaga ng gastos nitong nakaraan. Konti na lang ang natitirang pera. Wala akong pakialam. Nandito ako para humingi ng pera. Kung hindi mo ibibigay, iiyakan kita kay Tito Pei. Sabi ni Tito Pei, kung may mga has na mga pi sa akin, pumunta lang ako sa kanya. Sige, hintayin mo. Kukunin ko ang pera para sa'yo. Good? Nanay, may pera na tayo ngayon. Tama. May pera na tayo. Hindi na tayo magugutom. Ate, ang galing mo. Nakakuha ka ng maraming pera kay tatay. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Batang babae, naalala mo pa ba ako? Tito Pei, Jiao Jiao, saan ka ba pupunta? Tito Pei, kasama ko si mama at kuya ko, naghanap kami ng matutuluyan. Ayaw ni Papa paalisin si tita. Ginang Chen ganon ba? Commander, mabait ang asawa ko. Pamilya naman ang kapatid niya, si Nian Ro. Ayoko rin siyang pahirapan. Ang bait naman ni Ginang Chen. Kaya saan na kayo pupunta ngayon? Ipahatid ko na lang kayo ng driver ko? Wag na po, Commander Pei. Maghahanap lang muna kami ng matutuluyan. Ang iba, pag-iisipan na lang namin mamaya. Ang gabi na, mahirap na maghanap ng matutuluyan. May mga bakanteng kuwarto ako sa bahay. Bakit hindi na lang kayo sa bahay kung matulog ngayong gabi? Ang bait niyo naman po. Walang problema. Ito ang batang ito na si Zhao Zhao. Gusto na gusto ko siya. At gusto ko rin sanang humingi ng tulong kay Zhao Zhao. Talaga? Ano yon? Opo? Zhao Zhao, gusto mo bang maging Deputy General ni Tito Pei? Tito Pei? Ano yung Deputy General? Malakas ba yon? Ang Deputy General ay bukod kay Tito Pei, ang pinakamalakas. Gusto ko, yehey, pinakamalakas si Jiao Jiao. Ate, malakas ka nga ba talaga? Mas malakas pa kay Papa? Siyempre naman. Miss Chen, sa totoo lang, inimbitahan kita rito. Sa katunayan, may anak ako na talagang pasaway. Gusto kong ipakiusap kay Zhao Zhao na maging kasama niya sa pag-aaral. Pero si Zhao Zhao, 10 pa lang siya. Ang anak ko, 8 pa lang. Masyado lang talagang malikot. 7 guro na ang kinuha ko. Pinatalsik niya lahat. Pero ngayon, sa ospital ang pagganap ni Jiao Jiao. Matalino, desidido. Marahil, kaya ni Jiao Jiao siyang kontrolin. Pero siya, Miss Chen, huwag kang mag-alala. Kung papayag ka, magbabayad ako buwan-buwan, 20 piso bilang kabayaran, at sasagutin ko ang inyong 3 sa tirahan at pagkain. Kung magkakasundo kami, hindi maaapi si nanay, si papa at tiya, hindi na mag-aabala sa amin. Jiao Jiao, si Tito Pei gusto kang magturo sa anak niya. Payag ka ba? Mag-aral? Pwede rin bang mag-aral ang kapatid ko? Siyempre, Payag ako. Sa nakaraang buhay ko, hindi kami nag-aral ng kapatid ko at namatay sa gutom nung taghirap. Sa buhay na ito, si nanay at ang kapatid ko, hindi na ako iiwan. Butler, wang kunin mo ang damit ko, bilis. Bumabangon na ako. Young Master. Nag-hire ang commander ng tutor para sa'yo. Maghintay ka sa study. Tutor. Kailangan ko ba ng tutor? Sabihin mo sa kanya na umalis na siya. Pero, Ako na ang sasabihin sa kanya. Young Master, hindi tama ito, di ba? Ano namang problema? Hindi alam ng tatay ko na nag-hire siya ng isang babae para utusan ako. Talagang ipapakita ko sa kanya na hindi ako basta-basta nauutusan. Pero, si Miss Lin Jiao Jiao ay personal na inimbitahan ni Commander Pei. Kung gagawin natin ito, Anong kinakatakot mo? Ako ang tunay na anak ng tatay ko. Para sa isang dayuhan. Papatayin ba niya ako? Sige, Bitiwan mo na, bilis.
Sige na nga. Nagtataka ako kung ano ang itsura ng anak ni Commander Pei. Pero, napakagwapo ni Commander Pei, ang anak niya. Hindi naman siguro ganun kasama, di ba? Paano kung hindi ako gusto ng anak ni Commander Pei? Nangako ako kay Commander Pei na tuturuan ko siyang mag-aral ng mabuti. O sige, hindi na. Kalimutan na lang lahat. Ito yung pinto. Bakit hindi ito nakasara? Baka naman wala sa loob ang anak ni Tito Pei. Titingnan ko. Bakit walang tao rito? Bilis, pasok na. Bilis, pasok na. Mukhang ang anak ni Tito Pei ay medyo malikot. Kung ganun, ay may daga. Daga, saan? Saan? Nasaan na? Lin Zhao Zhao, Nag-shower ka ba? hintayin mo lang, sasabihin ko to kay tatay. Tatay, binubuli niya ako. Tingnan mo ako, basang-basa na ako. Zhao Zhao. Ganun ba? Tito Pei. Hindi po. Nilagyan niya ng tubig yung pinto para mabasa ako. Tapos aksidente niyang nataman yung pinto kaya siya nabasa. Tatay, nagsisinungaling siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Tagapangasiwawang. Anong nangyari? Kasi, Itay, bakit? Siya iyon. Tumahimik ka. Ako ang iyong ama. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko lahat ng kalokohan mo. Sa karaniwan, sa kalokohan mo, wala akong sasabihin. Pero bakit mo inapi si Zhao Zhao at pinagbintangan? Ano ba ang itinuro ko sa'yo? Bilang sundalo, dapat mong protektahan ang bansa at ang mga tao. Ang pang-aapi sa mga babae at bata ay parang pagtataksil. Alam mo yan, mabuti. Umuwi ka na. Ang bakal na tuntunin ng sundalo, isulat mo ng 10 beses. Titingnan ko pagkatapos ng hapunan. Opo. Tio Pei, bakit kayo lubos na naniniwala kay Zhao Zhao? Heto. Iyon ay dahil alam ni Tio Pei na si Zhao Zhao ay isang mabait na bata. Ang mabait na bata ay hindi nagsisinungaling. Tio Pei, ilang araw pa lang ninyo akong kilala para pagtiwalaan ng ganito. Pero ang tatay ko, Bakit niya itinulak ang kapatid niya sa hagdan? hindi ako yon. Siya ang nagtangkang itulak ako. At siya ang nahulog. Nagdadahilan ka pa? Kung si Tio Pei ang aking ama, Hempe. Lin Zhao Zhao, sisiguraduhin kong aalis ka. binibini, dapat mong kalimutan na ang ideyang yan. kumusta Tito Wang? Binibining Lin. Bakit ka nandito? Kumusta? Ako si Lin Zhao Zhao. 10 taong gulang na ako. Mula ngayon, ako ang magiging kasama mo sa pag-aaral. Hindi kailangan. Umalis ka. Ikaw? Tito Wang, maaari ko bang itanong? Pwede ko ba siyang suntukin? Bakit ba ang kanyang ngiti ay mukhang nakakatakot nang sabihin niya iyon? Ang utos ng komandante, ang mga aksyon ni Binibining Lin. Kay Binibini ay hindi dapat pakialaman. Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Binibini, tiisin mo na lang. Ito, Tigilan mo yan. Ay, bitawan mo. Arg. 3 buwang walang tigil na ulan, pumapagal sa himig ng kaluluwa. Walang katapusang araw ng pagbuhos ng langit, kung saan ang pagod na puso'y walang pagsikat ng araw, walang pag-asa sa unang yakap ng tag-araw, hanggang sa sumikat ang araw sa maulap na kalawakan. Hindi ko inakala na si Zhao Zhao ay kayang pasunurin ng matigas ang ulo nitong bata ng lubusan. Lin Zhao Zhao talaga. Paalisin kita. Hoy, Lin Zhao Zhao. Anong nangyari? Walang nangyari. Lin Zhao Zhao. Hinahamon kita. Anong gusto mong paliksahan? Sige, paligsahan tayo. Sa pagbaril. Mula pa noong 5 ako. Nagsasanay na ako sa shooting range kasama si tatay. Sigurado akong matatalo kita. Sige, hindi pa ako nakakapunta sa shooting range. Tara na! Teka, dahil may pustahan tayo.
Kailangan nating maglagay ng pusta. Anong pusta? Kung ako ang manalo, pupunta ka kay tatay, sabihin mong ayaw mong manatili. Ate, paano kung ako ang manalo? Kung ikaw ang manalo, gagawin kitang boss ko. Magsusumikap akong sundin ka. Mula ngayon, mag-aaral ako ng mabuti. At hindi na kita tututulan. Deal! Tinatanggap ko! Itong baril na ito binigay sa akin ito ni tatay. Bilang regalo sa ika-7 kong kaarawan. Napakagaling ko na. Ang pagbaril ng Young Master ay walang katapat dito. Tingnan mo yung babae. Hindi pa nga nakahawak ng baril. Tiyak na matatalo yan. Lin Zhao Zhao. Hindi pa huli ang lahat para sumuko. Hindi pa huli ang lahat para sumuko. Tingnan natin kung paano ka magbaril. Ni hindi mo nga alam kung paano gumamit ng baril, at gusto mo pang makipagkumpetensya sa akin. 5 tayong putok bawat isa. Ang makakascore ng mas maraming bilog ang panalo. Lima sa 5. 9 na bilog, 8 bilog, 7 bilog, 6 na bilog. Eh ano ngayon, Lin Zhao Zhao, gusto mo pa bang makipagkumpetensya? Ako naman. Kita mo? Sabi ko sa'yo. Yung babae na yan ni hindi pa nga nakahawak ng baril. Talagang matatalo yan. Siguradong matatalo yung babae na yan. Babae lang naman siya at hindi pa nakahawak ng baril. Okay lang kung matalo siya. Lin Zhao Zhao, sumuko ka na ngayon, at umalis ka sa bahay ko. Nako, may masamang nangyari. Anong ikinagugulo mo? Nagkagulo ka na naman. Dinala ng binata si Miss Zhao Zhao sa shooting range para magkumpetensya. Kalokohan? Yung tarantado na yon? Bukod pa riyan, hindi katulad ni Pei Zheng si Zhao Zhao. Sinanay ko siya mula pa noong bata siya. Paano kung magkamali ang putok? Ito na siguro. Tama! Wala na ako! Sandali. Ako mismo ang titingin. Tiyak na wala siyang tinamaan. Paano nangyari yon? Perpektong score. Paano ito nangyari? Perpektong score. Ginoo, mali siguro kayo. Tara na. Tara, tingnan natin. Paano ito nangyari? Ang tagal naming nag-practice ng tatay ko sa pagbaril. Hindi ko pa rin makuhang perpekto. Paano niya nagawa yon? Lin Zhao Zhao, talaga bang unang beses mo lang magbaril? Oo, unang beses ko maglaro ng ganito kasaya. Lin Zhao Zhao, nagsisinungaling ka. Kung talagang unang beses mo lang humawak ng baril, bakit nakapuntos ka sa bulse? Kasi noong may tagutom, wala kaming makain. Kaya't tumakas ako para manuntok ng mga ibon gamit ang bato. Pagkatapos ng ilang panahon, naging napakatumpak ng tira ko. Tinuri pa nga ako ni nanay dahil magaling akong tumira. Pero iba ang bato sa baril. Nakita ko lang na ikaw mismo ay hindi marunong humawak ng baril. Noong nagbabaril ka kanina, mabuti kong tiningnan. Kaya natutunan ko. Baka naman henyo ka. Hindi ako henyo. Pero nangako ka sa akin na kung matatalo kita, tatawagin mo akong boss. Mula ngayon, mag-aaral ako ng mabuti at hindi nalalaban sa akin. Ang tunay na lalaki, isang totoong lalaki, tumutupad sa pangako. Mula ngayon, susunod ako sa boss ko at mag-aaral ng mabuti. Zhao Zhao. Zhao Zhao, okay ka lang ba? Naabutan ka ba ng dulo ng baril? Masakit ba kahit saan? Okay lang ako, Tito Pei, huwag kang mag-alala. Dad, ang galing ni Leader Zhao Zhao. Ni hindi pa nga siya nakakahawak ng baril, at ginaya niya ang mga galaw ko. Unang beses humawak ng baril, 5 lahat tumama. Tama lahat sa gitna. Ano? Zhao Zhao, gusto sanang itanong ni Tito Pei. Nag-aral ka na ba ng pagbaril dati? Hindi pa. Tito Pei, hindi pa ako nag-aaral niyan. Ang galing! Mukhang isang natural na sundalo ang ating Zhao Zhao. Zhao Zhao, kapag lumaki ka na, pumayag ka kaya na maging tunay na aide ko? Gusto ko po, mabait po kayo sa akin. Gusto ko pong sumunod sa inyo. Kung gayon ang ating Zhao Zhao, sa panahong ito, ikaw ang magiging unang babaeng aide. Yehey, gusto kong maging aide. Ako rin. Susunod din ako kay Leader Zhao Zhao at magsisikap. Sige, mag-aral na tayo ngayon. AC.
Nandito na kami. Tay, napakataas ng nakuha kong grado. Ang guro namin sa Chinese, pinuri pa ako. Sabi niya, ang laki ng ipinagbago ko. Miss Chen, salamat sa inyo at kay Zhao Zhao. Xiao Zheng, itong batang ito, ang laki ng ipinagbago. Malaking bahagi ng kredito ay kay Zhao Zhao. Tito Pei, si Pei Zheng po, siya mismo ang masipag mag-aral. Hindi lahat ay dahil sa akin. Mabuti, Miss Chen. Ang galing ninyong magpalaki kay Zhao Zhao. Hindi lang matalino, kundi mapagkumbaba pa. Napagpasyahan ko na. Simula ngayon, ang buwan ng sahod ni Zhao Zhao ay tataas sa 30 piso. Talaga, salamat po, Tito Pei. Siyempre, totoo iyan. Miss Chen, itong batang si Zhao Zhao, gustong-gusto ko siya. Gusto ko siyang gawing inaanak na babae. Commander Pei, ang gusto ninyong gawing inaanak si Zhao Zhao, natural na magandang bagay iyan. Ngunit ang bagay na ito, nakasalalay din kay Zhao Zhao ang kanyang sariling kagustuhan. Siyempre, Zhao Zhao, gusto mo bang maging anak ko? Talaga? Pwede ba talaga akong maging anak ni Tito Pei? Bakit Tito Pei pa rin ang tawag sa akin? Commander Papa. Sa wakas, si Zhao Zhao ay mayroon ng papa na nagmamahal sa kanya. salamat Commander Pei sa pag-aalaga kay Zhao Zhao. Mula ngayon pamilya na tayo. Commander Pei pa rin ang tawag sa akin. Masyadong formal yan. Yuan Zhou na lang ang tawag mo sa akin. Ma, Zige, Yuancho. Miao Yi. Zhao Zhao. Hindi maganda na sa bahay lang mag-aral ang ating Zhao Zhao. Nakausap ko na ang paaralan. Simula bukas, ang ating Zhao Zhao ay makakapasok na sa eskwela. ang ganda naman, makakapasok na ako sa eskwela. Zhao Zhao, ngayong nasa eskwela ka na, mag-aral kang mabuti. Huwag kang makikipag-away, okay? Opo, Ma. Sige, pasok ka na. Ang ulap ay nagtatago sa mga puno. Ang maliwanag na araw ay sumisilip sa bintana. Mga kaklase, sa ating paaralan ngayong araw, may bagong estudyante tayo. Halika, magpakilala ka. Kamusta kayong lahat? Ako si Lin Zhao Zhao. Zhao Zhao? Lin Zhao Zhao. Isang probinsya na lang siya. Hindi karapat-dapat na makapag-aral sa paaralang ito kasama ko. Sige, ikaw at si Pei Zheng ay magkatabi na lang. Boss Zhao Zhao, bilisan mo. Sige, ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng mga klasikong tula. Ang unang paglilinaw ng bagong tag-araw, sabay-sabay nating basahin. Maulap na ulap ang nagtatakip sa mga puno ng mahina. Maulap na ulap ang nagtatakip sa mga puno ng mahina. Ay, hindi ba't ito yung taga-probinsya? Yung probinsyanita? Sawa na sa pagnanakaw ng pugad ng ibon? Dito naman pumunta para mangagaw ng libro sa paaralan natin? Narinig ko, ang mga taga-probinsya ay mga pangkaraniwang panulat lang ang ginagamit. Ang pluma kong ito ay katumbas ng 10 sakong bigas. Huwag ninyong aapihin si Boss Zhao Zhao. Aapihin ko siya. Ano ngayon? Tingnan mo. Gusot-gusot at sira-sira. Bagay sa gusgusin mong itsura. Tara na. Pupunta na kami sa klase ng piano. Humingi ka ng tawad. Gusto mong humingi ako ng tawad? Akala mo karapat-dapat ka? Lin Hui, binabalaan kita, huwag mo akong gagambalain. Ikaw. Serves you right. Kahit ako, hindi ko siya kayang guluhin. Kung gagalitin mo siya, malas mo na lang. Boss Zhao Zhao, tara na. Malapit nang magsimula ang klase. Hintayin mo. Hanggang bukas, pabibilhan kita ng tatay ko ng bago. Sige, tara na. Lin Zhao Zhao, hintayin mo lang. Guro, sandali lang po. Ano yun? Xiaohui? Guro? Kanina, narinig ko lang po sa ate na mula pa noong bata siya. Sinasabi raw niyang siya isang henyo at lahat ng alam niya ay sariling sikap lang daw. Sabi niya, hindi niya kailangan ng gabay ng guro. Sabi rin niya, at saka, Ano pa ang sinabi niya? sabi niya, hindi magaling magturo ang guro. Hindi kasing galing ng guro nila sa probinsya. Ano? Paano nagkakaroon ng ganyang mapagmataas at hambog na estudyante? Boss Zhao Zhao,
Ang kahihiyan ni Lin Hui nakakatawa talaga. Deserved niya yon. Lin Jiao Jiao. Lin Jiao Jiao. Narinig ko. Nung bata ka pa raw ay nag-claim na self-taught ka. Talagang hindi mo kailangan ng aking guidance bilang guro. Ganon ba? Itong si Lin Jiao Jiao. Ang yabang-yabang niya. Self-taught na prodigy? Paano nangyari yon? Isang prom D. Paano niya magagawang magkaroon ng ganong kagaling? Guro, si Boss Zhao Zhao ay hindi nagsabi niyan. Guro, si Lin Zhao Zhao at si Pei Zheng, silang dalawa ay sobrang close. Tiyak na ipagtatanggol niya si Lin Zhao Zhao. Oo, guro. Narinig ko rin. Sinabi rin daw ni Lin Zhao Zhao na ang itinuro ng guro ay hindi kasing galing ng guro niya sa probinsya. Sige, ginagawan mo na naman ako ng kwento. Guro, hindi nagsabi si Zhao Zhao ng mga salitang yan. Si Lin Hui ay anak ni Commander Lin. Tiyak na edukada at may mabuting asa. Tungkol naman kay Lin Jiao Jiao, isa lang siyang taong galing sa probinsya, batang gubat. Hindi siya gagawan ng kwento ni Lin Hui. Maari bang ang napakaraming tao ay nagsisinungaling? Hindi ko inaasahan yan, Lin Jiao Jiao. Ikaw, na galing sa probinsya, batang gubat. Hindi lang mayabang, minamaliit ang lahat. Punong-puno ka pa ng kasinungalingan. Hindi ko kayang turuan ng mga estudyanteng tulad mo. Lumabas ka na ngayon dyan. Ginoong Wang, Commander, nagkakaproblema ba yung batang yon sa eskwelahan? uulat po, Commander. Nitong mga nakaraang araw, kasama po ng binata, si Binibining Jiao Jiao, nag-aaral sa eskwelahan. Mas maayos na siya ngayon, noong nakaraang buwan sa matematika. Nakakuha pa siya ng B. Hindi ko inaasahan na yung batang to, simula nang makisama kay Zhao Zhao, ay talagang nagbago. Si Zhao Zhao, kumusta naman siya sa eskwelahan? Maayos naman po, si Binibining Jiao Jiao sa eskwelahan. Sa pangkalahatan, maganda ang lagay niya. Pero, narinig ko pong sinabi ng binata na yung pamangkin na babae ni Commander Lin ay kaklase nila. Madalas daw niyang inaapi si Binibining Jiao Jiao. Ano? Pamilya na naman ni Lin Xiao. Ihanda ang sasakyan. Commander, saan po kayo pupunta? Sa bahay ni Commander Lin? Sa eskwelahan. Noong una, kapag nakikipag-away, ang binata sa eskwelahan, hindi naman po kayo. Ganito ka-age todo, Commander. Mukhang si Commander Pei, ngayon ay tunay na, itinuturing si Binibining Jiao Jiao bilang kanyang sariling anak. Ginoo, pero talaga po hindi ko sinabi yon. Si Lin Hui ang sadyang nagpakana sa akin. Mabait si Xiao Hui. At alam ko na pinsan mo siya. Paano niya mapag-iisipan yan? Ate Zhao Zhao, minsan ay itinuro sa amin ni Ginoong Guowen, ang pagtanggap sa pagkakamali ang pinakamabuting bagay. Magpaumanhin ka na lang agad sa guro. Tiyak na patatawarin ka ng guro. Hindi ko sinabi yon. Bakit ako magpapaumanhin? Ang hindi pag-amin sa pagkakamali ay pagiging matigas ang ulo. Wala akong estudyanteng katulad mo. Lumabas ka sa aking silid-aralan. Sino ang pinapalabas mo? Sino raw ang sinabi mong paalisin? Commander Pei, anong ginagawa mo rito? Lumabas muna kayong lahat. Tatay, nandito ka na pala. Xiao Zheng, anong nangyari? Tatay, gusto raw paalisin ng guro si Boss Zhao Zhao. Kasama ng anak ko si Zhao Zhao. Guro, bakit mo siya pinapaalis? Ano? Kasama sa pamilya Pei si Lin Zhao Zhao? Commander Pei, si Lin Zhao Zhao ang may kasalanan. Yung batang yan. Hindi lang siya mayabang at walang galang. Sinabi pa raw niya na mula bata pa'y henyo na siya, kaya hindi na niya kailangan ng gabay ng guro. Hindi naman sinabi yan ni Zhao Zhao. Anong sinabi mo? Anak ko? Batang gala? Lin Zhao Zhao. Commander Pai, hindi ko alam na anak ninyo pala si Binibining Zhao Zhao. Kung alam ko lang, hindi ko siya pinaalis. Zhao Zhao, ampon ko siya, pero itinuring ko siyang tunay na anak. Tunay na anak. Sabi ni Tatay Pei, itinuturing niyang tunay na anak si Zhao Zhao. Eto ba? Ang pakiramdam ng may tatay na nagtatanggol? Bilang isang guro, dapat pantay-pantay ang pagtuturo mo sa lahat. Pero ikaw, napaka-oportunista, sunod-sunuran sa may kapangyarihan. Kung hindi ako dumating ngayon, pinaalis mo ba si Zhao Zhao? Nyo? Ang mga katulad mo, hindi karapat-dapat magturo. Simula ngayon, tanggal ka na sa pwesto. Commander Pei, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Binibining Jiao Jiao, nagkamali ang guro. Pakiusap, tulungan mo akong makiusap sa tatay mo. Karapat-dapat ka dyan. Pa, salamat po. Anak ko, poprotektahan ka ni Papa. Trabaho ko yan. Xiao Zhang, kanina, si Zhao Zhao. Bakit ka inapi? Inutukso nila si Zhao Zhao, sinasabing probinsya na siya. At hindi raw siya marunong magpiano.
Zhao Zhao, hindi ba't kumuha si Papa ng guro sa piano para turuan ka? Pero natatakot ako. Baka hindi ako magaling. Naniniwala si Papa kay Zhao Zhao. Ang galing-galing ng Zhao Zhao natin. Nakapagbaril ka nga, ang piano, wala yan. Anong ikakatakot mo? Mamaya, pagpasok ng lahat, ikaw ang magpatugtog para sa kanila. Tapos, sinong maglalakas loob manghamak kay Zhao Zhao? Sige, Para kay Zhao Zhao, kinuha ko ang pinakamagaling sa Germany na piano master para magturo sa kanya. Kanina, masyadong mahinhin lang si Zhao Zhao, kaya ayaw niyang mag-perform. Ngayon, hayaan nating si Zhao Zhao ang magpatugtog para sa atin. Akala ko ba si Lin Zhao Zhao ay hindi marunong magpiano at ang galing pa niya? Oo, mas magaling pa kay Lin Hui. Hindi ko inakala na si Lin Zhao Zhao ay marunong palang magpiano at ang galing pa niya. Hindi ko inakala na ang kasama sa pag-aaral ng pamilya Pei ay may ganito kalaking pribilehiyo. Hindi pwede ito. Kailangan kong kunin ang pwestong yan. Tatay, nahiya ako ng sobra kay Zhao Zhao ngayon. Ginawa niya akong katawa-tawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nasa eskwela ka dapat, Lin Zhao Zhao? Hindi ba't pinaalis siya papuntang probinsya? Paano kayo nagkita? Hindi siya umalis sa lungsod. Sa hindi inaasahang paraan, naging kasama sa pag-aaral ni Pei Zheng at nag-enroll sa aking akademya. Ano? Imposible. Ang probinsyanang iyon ay nagtatrabaho para sa pamilya Pei. Eksakto! Hindi lang siya nag-aaral kasama ang kanilang anak. Si Commander Pei pa ay kumuha ng pribadong guro sa piano para lang sa kanya. Chen Miaoyi ay nangahas na magsinungaling sa akin. Hindi niya dinala ang mga batang iyon sa probinsya. Kailangan kong kausapin siya kaagad. Kuya Xiao, kumalma ka muna. Anong problema? Kuya, maupo ka at aking pakinggan. Makinig ka. Narinig ko na ang mga Pei ay hindi lang nagpapadala ng anak nila sa eskwela. Mayroon silang pribadong salon ng mga tutor na may maraming kagalang-galang na scholar kasama na ang ilang dayuhang eksperto. Anong punto mo? Dapat ay si Hui at Yu ang maglingkod bilang kasama sa halip. Ang probinsya ng iyon ay baka makasakit ng commander sa kanyang kabastusan at masira ang iyong karera. Ang kinabukasan ng pamilya natin ay nakasalalay dito. Ang ating matatalinong mga anak ay maaaring magdala ng karangalan sa pamilyang Lin at matiyak ang iyong mga koneksyong pampolitika. Siya. Kumusta, Komandante Lin? Narito po ba ang komandante? Nag-uulat po, Komandante. Maaga pong umalis ang Komandante. Kung gayon, tulungan ninyo ako. Na tawagin sina Chen Miaoyi at Lin Zhao Zhao. Pakikuha sila. Sandali lang po, Komandante. Lin Xiao, nandito na ang tatay mong salbahe. Tiyak na may masamang balak ito. Chen Miaoyi, ikaw. Kuya Xiao, tandaan mo, huwag kang mag-init ng ulo. Kailangan mong kumbinsihin ang asawa mo. Na, isama pa uwi sina Zhao Zhao at Xiao Che, kasama ng asawa mo. Miaoyi, narinig ko na. Si Zhao Zhao ay kasama ng anak ni Komandante Pei. Bilang kasama. Oh, ganoon ba? Zhao Zhao, sabihin mo sa tatay, ikaw ay kasama sa bahay ng komandante. Masaya ba? Masaya, napaka-interesante. Hindi lang ako nakakapag-aral, nakakapagtugtog pa ako ng piano. Mabuti. Basta, gusto ito ni Zhao Zhao. Miaoyi, paano kung ikuha na sina Zhao Zhao at Xiao Che pauwi? Bakit? Bata pa si Zhao Zhao at hindi pa nauunawaan. Tingnan mo noong una siyang dumating. Ang daming gulo ang ginawa niya. Paano kung magalit sa kanya ang anak ng komandante? Ano ang mangyayari? Kaya, gusto niyang umalis si Zhao Zhao para magkaroon ng puwang ang mga anak ni Andy. Hindi aalis si Zhao Zhao. Sina Tito Pei at Pei Zheng, mabait silang dalawa sa akin. Gusto ko rito, Zhao Zhao. Lin Zhao Zhao, bakit ka ganyan kasutil? Miaoyi, diretsuhin na kita. Ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon, ay para paalisin si Zhao Zhao sa kanyang pwesto. Para kay Xiao Hui at Xiao Yu. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Sen Miaoyi, bakit ikaw rin? Nagiging hindi makatwiran. Sina Xiao Hui at Xiao Yu, simula pagkabata ay maraming talentong natutunan. Kung magkakaroon sila ng pagkakataong mag-aral, tiyak na magiging matagumpay sila. Tatay, pero gusto rin pumasok sa eskwela ni Zhao Zhao. Kung aalis tayo, hindi na makakapag-aral ang kuya ko at ako. Tama si Zhao Zhao.
Noon, madalas kong hindi maipasok si Zhao Zhao at si Zhao Che sa eskwela at ramdam ko ang pagkakasala sa kanila. Ngayon, ang dalawang bata ay makakapag-aral na. Ikaw, bilang ama, ang mismong sumisira sa kanilang pagkakataon. Miaoyi, nakalimutan mo na ba? Bago namatay ang kapatid ko, espesipiko niyang hiniling sa akin na alagaan ang kanyang pamilya. Ngayon, may ganito kagandang pagkakataon. Ikaw, bilang manugang, bakit hindi ka na lang magpakita ng pangunawa? Tatay, pero ayaw ibigay ni Zhao Zhao ang pagkakataong ito na makapag-aral sa aking mga nakababatang kapatid. Una kong ginawa ito para sa sinasabi mong pangako. Kusang loob na dinala ang mga bata upang maghirap sa probinsya. Naging maunawain na ako ng sapat para sa pamilya ni Sun Yanro. Iniwan ko sa kanila ang pinakamagandang kapaligiran. Ibinigay ko ang lahat sa kanila. Maging ikaw, iniwan ko rin sa kanila. Oo, Miaoyi, marami ka ng isinakripisyo. Kaya bakit hindi mo na lang hayaan ng isang beses pa? Sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag. Sa wakas ay naunawaan na ni nanay. Hindi na niya palalampasin ang ganitong masamang ama. Oo, hindi na namin palalampasin. Kapag nagkamali ka ng malaki, huwag kang umiyak sa akin. Hindi ka namin hihinga ng tulong. Tatay, sabi mo, talaga bang hindi mo na kami mahal? Nanay, sa tingin ni Zhao Zhao, hindi na talaga tayo mahal ni tatay. Mas maayos na ang buhay natin ngayon, pero hindi masaya si tatay. Kung mahal pa rin tayo ni tatay, bakit siya magagalit? Nanay, bakit hindi mo na lang hiwalayan si tatay? Ayaw na namin sa kanya. Ako na ang bahala sa iyo at kay kuya. Magiging maayos ang buhay natin. Pag-isipan muna ni nanay. Hintay muna tayo ng konti. Baka kasi si tatay, pakiramdam niya ay sobra ang utang na loob sa tiyo niya, kaya ganoon siya, para mabayaran ang pamilya ni tita. Hayaan mo na, mukhang umaasa pa rin si nanay sa gagong tatay na iyon. Pero sa ganoong klaseng tatay, makikita rin ni nanay ang totoo. Sige, nanay, huwag ka nang malungkot. May bagong kantang natutunan si Zhao Zhao. Ipapakinggan ko sa iyo mamaya. Jiao Jiao, ate. Ano yon, Beijing? Kumuha ng guro si tatay para magturo sa atin bukas. Sige, nakuha ko na. Pero sabi sa akin ni Steward Wang, may darating pang 2 estudyante. Hindi ko alam kung kaninong pamilya. Sila kaya? Ngayon ay pag-uusapan natin ang Analects ni Confucius. Bakit kayo nandito? Siyempre, pinadala kami ni Papa. Mabuti, dahil nandito na kayo, magsumikap kayo, maupo na kayo. Nang tanggapin ko ang mga pilak ni Commander Lin, akala ko ay para lang sa pagkuha ng mga kasama sa pag-aaral. Hindi ko inakalang ito pala ang dalawang mga magkalabang apoy at yelo ni Zhao Zhao. Ginoong Kong, ang dalawang anak ng aming pamilya, ang pag-aaruga sa kanila, ipinagkakatiwala namin sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Commander Lin. Ang pag-aaral ng binata ay mananatili sa aking pangangasiwa. Bihira mang himasok ang general. Pisheng, galing sa lungsod ang mga pending gatas na ito, na dinala ni Papa. Masarap, tikman mo. Ayaw ko. Sabi ni Papa, ang asukal ay nakakasira ng ngipin. Beijing, binili ko ang mga pastry na ito sa Western Bakery. Gusto mo ba? Nagsasawa na ako sa mga mamahaling merienda. Sa iyo na lang yan. Beijing, nagluluto ng kamote si Mama. Gusto mo? Oo, gusto ko. Beijing, dapat mong malaman. Ang nilutong kamote ni Mama ay mabango at matamis. Tara na! Ate, ayaw sa atin ni Pisheng. Tinanggihan niya ang mga masasarap na pastry para sa nilutong kamote. Mga probinsyano lang ang kumakain yan. Kasalanan lahat ito ni Zhao Zhao. Nilaso niya ang isip ni Beijing laban sa atin. Ano ang gagawin natin? Alam ko kung paano siya pakikitunguhan. Bakit ako hinanap ni Commander Lin? Narito ako ngayon upang magtanong tungkol sa report para sa aking promosyon na aking isinumite. Naipasa na ang report. Ngunit kailangan ito ng mas mataas na pag-apruba. Commander Pei, Xiao, ang promosyon na ito, maaaprubahan kaya? Malamang na maaprubahan. Battalion Commander Lin, ang iyong performance sa hukbo ay inulat ko ng buong katotohanan. Salamat, Commander Pei.
Jiao Jiao, kumain ka na, may klase ka pa mamaya. Sige. Paano niya nagawa yon? Si Lin Zhaozhao ay nakukuha ang paggalang at pagmamahal ni Pei Zheng. Ate Zhao Zhao, tungkol sa insidente sa piano room, humihingi ako ng paumanhin. Espesyal kong inihanda ito. Inumin mo. Dinagdagan ko ang sabaw. Huwang Lian, Huwang Bai, Bai Tuwei. Kapag nasa harap ka ni Pei Zheng, magtatae ka. Tiyak na kamumuhian ka ni Pei Zheng at palalayasin. Uy, bakit mo ako sinisiraan? Little Huy, bakit mo ako sasaktan? Paano niya nalaman? Ako, hindi ko ginawa. Bakit ko gustong saktan ka? Paano mo itatanggi na sinaktan mo ako? Kung ganon, inumin mo ang sopas na ito. Buti na lang, madalas kaming maghanap ng gulay sa gubat ni Jiao Jiao at ni Nanay. Madalas kaming maghanap ng gulay sa gubat. Marami kaming alam na halamang gamot. Kung hindi, nagkatay sana ako. Anong basehan mo para sabihin yan? Gusto ko sanang saktan ng ate ko. Boses si Xiao Yu. Xiao Yu, nandito kaya si Lin Xiao? Tara na, bilis, tignan natin. Tama. Anong basehan mo para sabihin gusto kitang saktan? Patunayan mo. Xiao Hui, Xiao Yu, anong nangyari? Lin Zhao Zhao, nanggugulo ka na naman. Zhao Zhao, anong nangyari? Nanay, may inilagay si Xiao Hui sa mangkok ko, isang bagay na nagdudulot ng pagtatae. Jiao Jiao, kahit na ayaw mo kay Xiao Hui, hindi mo siya pwedeng pagbintangan ng walang basehan? Hindi inaasahan ni Lin Zhao Zhao na sa murang edad mo, ganito na ang kasamaan ng isip mo. Para lang mapaalis ang kapatid mo, gagawa ka ng ganyang dahilan. Nanay, hindi ko siya binibintangan. Talagang may inilagay siya sa mangkok. Isang bagay na nagdudulot ng pagtatae. Nagsisinungaling ka. Hindi ako. Nagsisinungaling ba siya? Alamin natin. Commander Pei, paano nating aalamin? Ikaw. Inumin mo. Inumin mo. Kung walang mangyari, patunay yun na nagkamali si Zhao Zhao sa'yo. Papakiusapan ko siyang humingi ng tawad. Ayoko yang inumin. Hindi ako. Commander Pei, madaling matakot ang mga bata. Pero sigurado ako na mabait si Hue. Hindi siya gagamit ng pampurga. Zhao Zhao. Paano mo nalaman na may laman ang sabaw na to ng mga halamang pampurga? Noong mga panahon ng taggutom, wala kaming makain. Dinala ako ni Mama para mamitas ng mga halamang ligaw sa bundok. Doon ko natutunan ang iba't ibang lasa ng halaman. Mayroon itong Huang Lian, Huang Bai, at Bai Tuwei. Lahat ng to ay nakakapagdulot ng pagtatae. Kapag namimitas ako ng halaman, kailangan ko pang gumamit ng mga aklat. Paano naman malalaman ni Zhao Zhao ang mga yon sa amoy pa lang? Mga guwardiya, papuntahin ang tagapamahala ng botika. Komande, Sagutin mo, to, may pumasok ba sa botika? Commander, nakita ko nga po si Miss Lin Hui na pumapasok sa botika. Nag-inventory ako para tingnan ang mga paninda. Napansin kong nawawala ang Huang Lian, Huang Bai at Bai Tuwei. Ang tatlong halamang ito. Nakakapagdulot ba ito ng pagtatae? Ang partikular na mga halamang ito ay nakakapagdulot nga ng pagtatae. Xiao Lin. Lin Xiao. Tingnan mo, ito ang pamangking babae na pinalaki mo. Commander Pei, Xiao Hui, bata pa lang naman siya. Hindi niya siguro sinasadya. Hindi sinasadya? Hindi ko inakala na ganyan kakakampi. Pinagbintangan ang sarili mong mga anak. Hindi mo man lang inusisa. Sinisigawan mo na lang. Nagkamali ang pamangkin mo. Pero hindi sinasadya ang sapat na solusyon? Manang, hindi talaga sinasadya ni Xiao Hui. Bukod pa riyan, mga pinsan naman sina Jiao Jiao at Xiao Hui. Paano naman magagawa ni Xiao Hui na saktan si Jiao Jiao? Tama ba, Jiao Jiao? Hindi totoo yan. Noon si Xiao Hui sinubukan akong itulak, siya pa ang nahulog. Hindi sinasadya din ang dahilan, tapos ayos na. Ngayon, naglagay siya ng laxative. Ipagtatanggol pa rin ba siya ni Daddy ng ganito? Gago kang tatay, magalit ka naman para makita na ni Mami ang tunay mong kulay. Tama na, kahit nagkamali si Xiao Hui, dugo pa rin ng pamilya Lin ang dumadaloy sa kanya. Kailangan bang ipilit mo pa yan? Kaya sa puso mo, ang dugo ng pamilya Lin ay mas mahalaga kaysa sa kalinisan ng sarili mong mga anak. Nang ipanganak si Jiao Jiao, yakap-yakap mo siya, luhaan, tinawag mong kayamanan mo. Eh ngayon, Chen Miaoyi, ano ba ang ginagawa mo?
Sa harap ni Commander Pei, hindi ka pa ba nahiya? Tama na, Lin Xiao. Dahil ipinagtanggol mo ang pamangkin mo at naging kasabwat sa paglason at pinabayaan ng pamilya mo ang iyong promosyon, ay hindi na aprubahan at multahin ka ng kalahating taong sahod. Opo, Komande. Isa pa, ang Pei Family Academy ay walang puwang para sa masasama. Mula ngayon, ang dalawang yan ay hindi na dapat pumunta rito. Umalis na kayo. Salama, Commander Pei. Walang anuman. Paano ko hahayaan na maapi ang anak ko? May gagawin pa ako. Anong gagawin ni Mami? Susundan ba niya yung gago nating tatay? Xiaohui, bakit mo pinagbintangan ng kapatid mo? Kasi ayaw ko sa kanya. Ninakaw niya ang tatay ko. Ayaw ko kay Lin Jiao Jiao. Kayong dalawa, naiintindihan nyo ba? Ang pagpapadala sa inyo sa mansyon ng Commander para maglingkod. Napakahirap ng pinagdaanan ko para dito. At ngayon, tingnan mo, nawala na ang mga pwesto para sa kasama. Nadamay rin ako. Xiao, huwag ninyong sisihin ang mga bata. Kung ako ang tatanungin, si Lin Jiao Jiao ang may kasalanan ng lahat. Pag-isipan mo, noong bumalik lang si Lin Jiao Jiao, ano ang nangyari? Hindi ba't sila ang naapektuhan? Sa tingin ko, nagdadala siya ng malas sa iyo. Tama si Mama. Kasalanan lahat ito ni Lin Jiao Jiao. Kung hindi dahil sa pagnanakaw niya sa tatay ko, hindi ko siya pagbintangan. Natakot lang talaga ako na maagaw ang tatay ko. Xiaohui, anak, huwag kang magalit. Pangako sa iyo ng daddy, hindi kita iiwan. Mama, saan mo kami dadalhin? Oo, Mama, saan mo kami dadalhin? Lin Xiao, Dalhin mo ang mga bata at umuwi ka na. Si, bumalik ka agad. See ya. Lin Xiao, may sasabihin ako sa iyo. Ano yun? Pera na naman ang kailangan? Wala na akong pera. Noon, binigay ko na sa'yo lahat ng pera. At saka, nahinto ang sahod ko ng kalahating taon. Wala akong maibibigay sa'yo ngayon. Tatay, akala mo ba kami ni Nanay at si Kuya Pera lang lagi ang hinihingi? Ano pa? Bukod sa humingi ng pera, ano pa ba ang ginagawa ninyo? Tatay, sa loob ng 5 taon, hindi ka nagpadala ng pera sa amin. Si Nanay, ako at si Kuya hindi nagreklamo. Kahit na magbenta ng dugo si Nanay, hindi kami humingi sa'yo. Ako, Noong kami ni ate ay gutom na hindi na namin matiis. Kailangan pang lumabas si nanay para magluto ng balat ng kahoy para sa amin. Lin Xiao, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Gaano kalaki ang utang mo sa amin tatlo? Mula nang umuwi sina Zhao Zhao at Che, napakabuti mo ba sa amin tatlo? Laging pinagmamadali mo kaming umalis. Tatay, alam mo namang magugutom kami. Bakit mo kami pinalalayas? sinabi ko na, masyadong maliit ang bahay. Talaga bang masyadong maliit ang bahay? Miaoye, hindi kita mapapanatili. Ilang beses na kitang sinabihan. Masyadong maliit ang bahay, walang lugar. Kung kayong lahat ay pupunta rito, si Nianro ay mapipilitang dalhin ang mga bata para tumira sa mga silid sa gilid. Kaya mas gugustuhin mo na ang aming pamilya ng tatlo ay magdusa sa probinsya? Dad, maraming beses. Pakiramdam ko na ako at ang kapatid ko ay hindi mga anak mo. Si Lin Yu at Lin Hui ang mga anak mo. Maraming beses kong naramdaman na hindi ako mahal ni Dad. Jiao Jiao. Xiaoke, ako ang inyong ama at magiging ganun ako magpakailanman. Nagsisinungaling ka, Dad. Ayaw mo lang talaga sa amin. Miaoye, alam mo naman, sa lahat ng mga taong ito, ako ang nag-aalaga sa pamilya ni Nianro na 3 at ang 2 batang iyon, ako lang ang kilala nila. Kung ipapadala ko sila palayo, paano makakaya ng isang byuda na magpalaki ng 2 bata ng mag-isa? Simple lang iyan. Eh di pakasalan mo na siya. Ano ang ibig mong sabihin? Tayo. Maghiwalay. Ano? Miaoye? Bakit katulad ka ni Zhao Zhao? Napaka-unreasonable? Dahil ako at ang mga anak ko ay lubos na nabigo. Chen Miaoye, hindi mo ba alam na intindihin ako? Sa lahat ng mga taong ito, kailangan kong alagaan. Ang pamilya ni Nianro at ikaw rin. Alam mo ba kung gaano ako kapagod? Dad, kami ng kapatid ko. Ang nakapagod sa iyo.
Hindi mali si Jiao Jiao. Hindi mali si Xiao Che. Ang mali, hindi tayo mahal ni Dad. Kung ganon, maghiwalay na tayo para makaya mo nang hayagan at tapat na makasama si Nian Ro at mabuhay ng masaya. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Tayo? Maghiwalay. Si, kung gusto mong maghiwalay, sana wag kang magsisi. Sa wakas nakita ni Ma'am ang totoong mukha ng tatay na gago. Kailangan ko munang manatili sa mansyon ng Commander. Mamaya, isasama ko sina Ma'am at kapatid para sa mas magandang buhay. Zeng, Lola. Lola, bakit ka nandito? namimiss kita at ang tatay mo, kaya naparito ako. Hindi ka ba masaya na makita ako? Paano naman nangyari yon? Sobrang namimiss ka ni Jeng, hindi na siya makakain. Ay, ang kulit mo. Huwag mo masyadong istorbohin ang tatay mo. Yan ang pinakamabuti. Ang tamis na ng mga salita mo ngayon. Hindi ka na naman nakagawa ng kalokohan. Paano naman? Nasa ilalim ako ng paggabay ni Xiao Xiao. Mabait na ako. Ako nga raw ay umayon na. Sabi ni tatay. Kumusta po, Ginang? Jiao Jiao na lang po ang tawag ninyo sa akin. Ako si Commander Pei. Narito bilang kasama sa pag-aaral ni Jeng. Ay, ang ganda-ganda naman ng dalagita. Ang bait-bait mo tingnan. Pero narinig ko na si Jeng ay dating nagpaalis ng 7 guro. Ikaw talaga ang nakapag-ayos sa batang to? Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong paraan ang ginamit mo? Ginang, si Jeng ay mahilig sa pagbaril. Matapos ko siyang talunin, nag-isip ako ng paraan. Nangako ako kay Jeng na kung mag-aaral siyang mabuti, gagamitin ko ang aking tirador para turuan siyang tumama sa target at siya ay magpapakabait. Totoo? Ang galing ni Zhao Zhao. Noong unang beses siyang humawak ng baril, 5 beses siyang tumama. Mas magaling pa sa tatay ko. Kahanga-hanga iyan. Hindi lang maganda si Jiao Jiao. May talento pa. Bihira ang katulad mo. Xiaoge. Xiaoje, sa wakas nakauwi ka na. Si Xiao Hui at Xiao Yu gusto magpa-hire ng tutor. Ayaw mapag-iwanan. Umiiyak ng umiiyak sa bahay. Tungkol sa tutor, kumusta ang mga inusisa mo? Huwag mo nang itanong. Mula pa noong huli, si Xiao Hui at Xiao Yu nanggulo sa bahay ni Commander. Pagkatapos mapatalsik, lahat ng tutor sa bayan, ayaw na silang turuan. Naku, Xiaoge! Hindi naman talaga iyon. Ikaw ang commander. Si Xiao Hui at Xiao Yu, pinapanood ka nilang lumaki. Wala na ba talagang ibang paraan? Ilang araw na akong tumatakbo. Ngayon, ang mga pinakamagagaling na tutor sa bayan, nagtuturo sa bahay ni Commander. Ang anak ni Commander Pei, si Pei Jeng, wala nang matinong guro. Kasalanan ni Lin Jiao Jiao yan kung hindi siya nakisama sa mga anak kong Xiao Hui at Xiao Yu. Nasa mansyon na sana, kasama ang mga pinakamagagaling na tutor. Hindi ko hahayaang si Lin Jiao Jiao ang manguna sa mga anak ko. Xiaoge, hindi ba pwedeng kausapin mo ulit si Commander at hayaan sina Xiao Hui, Xiao Yu na maging kasama sa pag-aaral? Pero si Commander Pei ay hindi tumatalikod sa desisyon. Malamang hindi uubra. Xiaoge, maaga namatay ang kapatid mo. Kaming byuda at mga bata ay sa iyo lang umaasa. Dapat kang makahanap ng paraan. Sige, Nian Ro. Narinig ko. Ang nanay ni Commander Pei ay pansamantalang nandito sa bayan. Mabait ang puso niya. At si Commander Pei, mabait sa magulang. Baka sakali, mapakiusapan siya na baguhin ang isip niya. Kung mapapapanig ko, ang matandang iyon, tutor ng mga bata, kalimutan mo na. Baka sakaling mapaalis ko pa si Chen Miaoyi at ang kanyang 2 anak. Lin Jiao Jiao, tingnan natin kung gaano kakaastig. Heto, kumain ka ng melon. Napakatamis nito. Ang sarap. Jiao Jiao, mamaya na kumain. Matandang Ginang, maganda itong dalandan para sa baga. Tikman mo. Ay naku, Zhao Zhao, ang bait mo naman. Ang tamis. Tingnan mo si Zhao Zhao. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Lola, aalis ka na ngayon. Parang hindi ka nalulungkot na aalis ako. Kain ka lang ng kain. Matandang ginang.
Sun Yanro. Kumusta po, matandang ginang? Ano ang kailangan mo sa akin? Matandang ginang, ako po si Sunyan Ro. Nasa ilalim ako ng commander, kapatid na babae ni Lin. Matagal ko na po kayong gustong dalawin. Narinig ko po na mahilig kayo sa Su embroidery. Ito ang kilalang Suzhou, dot na binurdahang string. Isang regalo para libangin kayo. Oh, ito pa, galing ito sa timog. Dekalidad na bird's nest. Matandang ginang. Sana po ay hindi ninyo ito kamuhian. Ito na ang hinahanap ko. Ang Pine Crane Longevity? Ay naku, ang screen na ito. Nagkakahalaga ito ng 500 dirasong pilak. Ang laki ng halaga. Hindi ba ang walang hiya kong ama ang kumander? 6 na buwan nang walang sahod? Si Sun Yanro, yang masamang babae na yon. Saan ang galing lahat ng perang ito? Kinuha kaya niya ang perang hindi naman dapat sa kanya? May kakaiba dito. Zhao Zhao, gusto mo bang hintayin si Commander Dad pagbalik niya at sabihin sa kanya ito? Matandang ginang, ang minanang jade bracelet ninyo ay napakintab na. Mabuti, ilagay mo na lang sa mesa. Opo. Ginang Su, ang mga regalong dala ninyo ay napakamahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Dapat kunin ninyo ang inyong mga regalo at umalis na kayo. Buisit, kung hindi ko mapasaya ang ginang, paano kung mapapagaral ang dalawa kong anak sa tahanan ng commander? Hindi, kailangan kong makahanap ng paraan. Zhao Zhao, hindi ba mahilig ka sa steam pastries? Titingnan ko sa kusina kung handa na. Sige! Cheers! Ay, matandang ginang. Yung jade bracelet na nasa mesa kanina ay nawala. Ano? Ito ay minanang ari-arian ng aking pamilya. Ipinamana sa loob ng maraming henerasyon. Balak ko sanang ibigay ito sa magiging manugang kong babae. Malinaw kong nakita ito kanina. Nandito lang ito, nakapatong sa mesa. Paano ito biglang nawala? Matandang ginang, hindi ninyo alam. Itong si Lin Zhao Zhao, sanay siya sa kahirapan. Nakakita ng isang bagay na napakahalaga. Paano siya makakapigil? Ang jade bracelet na ito, si Lin Zhao Zhao ang kumuha nito. Kailangan mong magsalita ng may ebidensya. Zhao Zhao, mula kaninang umaga, hindi na hinawakan ng kahon ng alahas na ito. Hindi ako yon, masamang babae ka. Huwag mong isangkot si Zhao Zhao. Tama. Hindi kailanman magnanakaw ang boss. Sinusubukan mong pagbintangan ang boss. Matandang ginang, hindi talaga kinuha ni Zhao Zhao ang iyong bracelet na jade. Naniniwala ba kayo kay Zhao Zhao? Gago ka. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Napakabait at maunawaing bata ni Zhao Zhao. Hindi siya kailanman magnanakaw. Huwag kayong maghula-hula ng walang basehan. Pero, matandang ginang, bukod sa ilan sa atin, sino pa ang pumasok sa sala na ito? Matandang ginang, ang bracelet na jade na ito ay mana-mana ninyo at napakahalaga nito sa inyo. Kanina, nakita ko si Lin Zhao Zhao na nakaupo mismo sa tabi ng mesa na iyon. Namumutok ang kanyang backpack. May itinatago siguro siya. Ang bracelet na jade na ito, baka kinuha niya. Zhao Zhao, ito. Matandang ginang, kung mawawala ang bracelet na ito, saan kayo kukuha ng kapalit? Kung ako ang tatanungin. Bakit hindi natin halughugin ang backpack ni Lin Zhao Zhao? Makakapaglinis din ito ng kanyang pangalan. Matandang ginang, wala pong ginawang masama si Zhao Zhao. Malinis ang aking konsensya. Handa pong magpahalughog si Zhao Zhao. Naku, matandang ginang, tingnan ninyo rito. Paano napunta ang bracelet na jade na ito sa backpack ni Zhao Zhao? Ginang, pakitingnan nga po ito. Ang manang-manang kong pulseras na jade. Nasa bag ng Zhao Zhao. Paano nangyari ito? Ginang, hindi nyo po alam si Lin Zhao Zhao at ang nanay niya ay nakatira sa probinsya. Sanay na sila sa hirap. Kapag nakakita ng magagandang gamit, hindi sila makapigil na magnakaw. Hindi nagnakaw si Zhao Zhao, nagsisinungaling ka. Ginang, hindi ninakaw ni Zhao Zhao ang pulseras niyo. Hindi magnanakaw si Zhao Zhao. Tama. Hindi kailanman magiging magnanakaw si Zhao Zhao. Lola, huwag po kayong maniwala sa kanya. Ang masamang si Sun Yanro. Zhao Zhao. Naku, bakit ka umiiyak? Anong nangyari?
Nanay, hindi nagnakaw si Zhao Zhao. Manang, nandito ka pala. Malaking problema ang kinakaharap ni Zhao Zhao. Ninakaw niya ang manang-manang na pulseras na jade ng ginang. Alam kong baka hindi niya sinasadya, pero kahit mahirap tayo, hindi natin dapat turuan ang mga bata na magnakaw. Paano pwedeng mangyari iyon? Ginang, si Zhao Zhao, ang batang ito, ni Candy ng iba ay hindi kumuha. Paano siya magnanakaw? Paano hindi pwedeng mangyari? Ginang, ako ang tiyahin ni Zhao Zhao. Mahirap sabihin ang kahihiyang ito, pero hindi ko kayang magsinungaling sa inyo. Si Lin Zhao Zhao, noong nasa baryo pa, ninakaw ang aking hikaw na pilak. Ipinapakita nito na noong bata pa, hilig na niyang kumupit. Hindi nagnakaw si Zhao Zhao ng iyong hikaw na pilak. Huwag mong iparatang kay Zhao Zhao. Oo, Manang, mas matanda ka kay Zhao Zhao. Paano mo maipararatang sa isang bata? Hindi ako nagsisinungaling. Ang jade bracelet na ito ang patunay. Ginang, si Commander Pei ay sa militar, iginagalang na tao. Kung mababalita ito, na sa mansyon ay may magnanakaw, masisira ang pangalan ni Commander Pei. Zhao Zhao, ang jade bracelet na ito ay nakita sa iyong bag. Nakita ng lahat. Kailangan kong paniwalaan. Ang mansyon ay hindi pwedeng magsilbing kanlungan ng magnanakaw. Pinalalayas mo ba ako? Ginang, huwag po ninyo kaming paalisin. May taggutom sa aming bayan. Naubos na namin ang mga balat ng puno. Ayokong magutom sila. Hindi ako ganoong klaseng tao. Ayoko siyang umalis. Ginang, si Lin Zhao Zhao na ngayon ay kasama na ni Binata Pei. Nakikinig siya kay Lin Zhao Zhao. Paano kung mailigaw si Pei Zheng? Ano na ang mangyayari? Tama ka. Ang mansyon ay hindi pwedeng magsilbing kanlungan ng magnanakaw. May tao ba dyan? Talaga bang pinalalaya si Zhao Zhao? Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na paalisin si Zhao Zhao. Kumanda? Daddy, nauwi ka rin. Commander Pei, paano ka nakauwi? Anak na inampon ko ngayon si Zhao Zhao. Siya ang binibini ng mansyong ito. Muntik na siyang mapaalis. Hindi ba dapat akong umuwi? Zhao Zhao? Sabihin mo sa akin, Nak, anong nangyari? May naglagay ng pulseras na jade sa bag ko. Si tita, sunod-sunod ang pagsulsol kay Lola na paalisin kami ni Zhao Zhao at ni Mama. Commander, tingnan ninyo po. Nakita ang pulseras na jade na ito sa bag ni Lin Zhao Zhao. Nakita mismo ni Lola. Hindi na maikakaila ang ebidensya. Hindi makakaila si Lin Zhao Zhao. Zhao Zhao, huwag kang kabahan. Sasamahan kita, Nak. Isipin mong mabuti. Itong pulseras na jade, paano napunta sa bag mo? Hindi ko man lang nahawakan tong pulseras na jade. May nagtangka talagang magplantang ebidensya sa akin. Narinig ko sa dayuhang eksperto. May teknolohiya gamit ang fingerprint para malaman kung sino ang humawak sa pulseras. Kung susuriin lang natin, malalaman natin kung sino ang nagplantang ebidensya sa akin. Tatay, narinig ko na kayang suriin ng pulisya ang mga fingerprint. Sa paghahambing ng mga bakas sa pulseras, malalaman nila kung sino ang humawak nito. Pagkatapos, mahahanap nila kung sino ang nagplantang kasuhan si Zhao Zhao. Tama si Zhao Zhao. Ganoon nga ang paraan ng pulisya. Ang talino talaga ni Zhao Zhao. Bata lang yan, nagsasabi ng kung ano-ano. Commander Pei, ang sinasabi nitong Lin Zhao Zhao ay walang katuturan. Huwag po kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ang anak ko? Naniniwala akong hindi siya nagsasabi ng kalokohan. Ang ilang tao ay dapat magdasal na wala silang ginawang mali. Ginang, Yuanzhou, huwag kang mabahala. Mabuti ang intensyon ni Nianro. Inay, si Zhao Zhao ay aking ampon na anak. Pinagkakatiwalaan ko ang kanyang pagkatao at naniniwala ako na hindi niya ito ginawa. Kaya hayaan nating ang mga forensic technician na magdala ng pinakabagong fingerprint equipment at suriin ito ng mabuti. Zhao Zhao, naniniwala sa iyo ang tatay mo. Kung may mga has na magplantang kasuhan ka, pababayaran ko sa kanila ng 10 ibayo.
dito. Kamusta na po? Nalaman niyo na po ba? Nahanap na po namin. Kaninong mga fingerprint po ang nakita? Commander, pag-uulat po. Kay Lola Lulang po. Kay Lola Lulang po. At kay Miss Su Nyanru po. Nahanap nga po talaga. Alam kong hindi ganoon ang boss. Yehey! Hindi na kailangang umalis si Boss Jiao Jiao. Tay, parusahan nyo na po ang masamang babaeng to na nagpakana kay boss. Lin Jiao Jiao, probinsyana ka lang. Paano ka nakatira dito? At nakuha mo pang alagaan ng pamilya. Kasalanan mo lahat ito. Ninakaw mo ang dapat sa mga anak ko. Lin Jiao Jiao, akala mo nakakapit ka na sa pamilya Pei at naging isang phoenix. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, naaawa lang sila sa'yo. Naaawa sila sa'yo dahil anak ka sa labas. Hindi ako anak sa labas. May commander dad na ako ngayon. Sunyan Rose, sobra na ang pagtitiis ko sa'yo. Bakit mo pa din? Tinatrato ng ganyan ang anak ko. Lampas ka na sa hangganan. Paulit-ulit mong sinasabi na para sa sarili mong mga anak. Pero tinuturuan mo silang magnakaw ng ama. At sakta ng aking Zhao, lumabas ka na ngayon din. Sinuntok mo ako! Chen Miaoyi, akala mo napakadakila mo? Noon, ako ang pinili ni Lin Xiao at iniwan ka. Hindi mo ba narinig? Ilabas si Su Nyanru. Opo, sir. Bitawan niyo ako. Lola, mami-miss kita. Mamimiss din kita. Paalam, Lola. Paalam. Jiao Jiao, tandaan mo ito. Anak kita. Ako si Pei Yuanzhou. Kapag may problema ka, sabihin mo palagi sa tatay mo. Sasagipin ka ng tatay mo. Naiintindihan ko. Zhao Zhao, simula ngayon may tatay na sasagip sa kanya. Yuan Jo, maraming salamat sa araw na ito. Hindi ko alam paano magpasalamat. Paano kung ngayon na magluto ako ng masarap na pagkain para sa iyo bilang pasasalamat? Tatay Commander, masarap magluto ang nanay ko. Miaoye? Kung gayon, ipagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat. Ginoong Xiao, Nyanru, anong nangyari? Anong nangyari sa mukha mo? May nambula sa'yo? Ako nang bahala kanya. ito lahat ay dahil sa iyong minamahal na anak na babae. That's si Lin Zhao Zhao. Mabait akong nagpunta para magbigay ng regalo sa matandang ginang. Pero sino ang mag-aakala na ako'y sadyang tinarget niya? Nagutos pa siya ng mga tao mula sa Commander's Mansion na palayasin ako. Ang kapal ng mukha niya. Itong si Lin Zhao Zhao ay talagang nakakagalit. Naglakas loob siyang mambuli ng mga nakatatanda. Ginoong Xiao, dapat kang tumayo para sa akin. Nyanru, huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Lin Zhao Zhao para turuan ng leksyon. Miao Yi, naghirap ka. Maupo ka. Halos narito na ang 3 maliit na foodies. Sige, kumain na kayong lahat. Lin Zhao Zhao, lumabas ka rito. Bakit nandito na naman ang tarantadong ama? Bumalik na naman yung nakakainis na yon? Mukhang hindi na naman ako makakakain ng tahimik. Hay nako! Zhao Zhao. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Isang anak na napakasama ng ugali. Talagang probinsyana ka. Nakakadismaya ka. Paano ka napalaki ng ganyan? Hiwalay na kayo ni nanay. Anong karapatan mong husgahan si nanay? Base sa kung paano kanya pinalaki? Hindi gumagalang sa kanyang tiyahin. Gusto ng tiyahin mong makakuha sina Xiao Yu at Xiao Hui ng pagkakataon maging companion readers. Paano mo naiisipang maghanap ng tao para ipalayas siya sa Commander's Mansion? Bakit ganoon na lang ang paniniwala mo sa kanya? Ganyan ka na dati, ganyan ka pa rin ngayon. Nag-aakusa ng hindi nagtatanong. Ikaw at si nanay, talagang tanga ka. Kaya pala madali kang naloloko ng tiyahin. Ang lakas ng loob mong magsalita sa ama mo ng ganyan.
Dapat kitang turuan ng leksyon. Lin Xiao. Akin ang anak si Zhao Zhao. Subukan mong galawin siya. Hindi mo pa alam, di ba? Ang tiyahin, para mapasaya ang old madam. Nagkubli sa'yo at kumuha ng Suzhou embroidery na nagkakahalaga ng 500 silver dollars. 300 silver dollars lang ang ibinigay ko sa kanya. Saan siya kumuha ng napakaraming pera? Nahinto ang sweldo mo ng kalahating taon. Saan siya kumuha ng napakaraming pera? Malamang kumuha siya ng perang hindi sa kanya. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Anong ebidensya mo? Ebidensya. Ito ang ebidensya. Ito ang ebidensya. Sa panahong ito, nagsisiyasat ako sa paglustay ng pondo ng militar. Lin Xiao, ang mga talaan ng account dito, at ang mga selyo at lagda, kilala mo ba ang mga ito? Ito ay isang paninirang puri. Wala akong kaalam-alam sa pondo ng militar. Tigilan mo ang pagdadahilan. Ang tatay mo, ang commander, itinigil ang sweldo mo ng kalahating taon. Samantalang, ang kay Lin Yu at Lin Hui, hindi tumigil ang piano lessons. Binalaan ko na ang commander father. Sa mga ito, lahat ay may tatak ng iyong mga selyo. Lin Xiao, inabuso mo ang kapangyarihan sa militar. Naglustay ng mga probisyon at pondo. Konklusibo ang ebidensya. Naglabas na ng utos ang hukbo. Suspendido ka. Ano? Ako? Ang bagay na ito ay natuklasan pala. Kaya ba? Kailangan ko bang talaga? Siraan ang kinabukasan ko? Ikaw ngayon ay hindi na isa sa aking mga tauhan. Lumabas ka. Sun Yanro, hindi pa kita tinatanong tungkol sa pag-uudyok sa akin na maglustay. Saan mo balak dalhin ang mga bata? Wala kang pakialam. Bukod pa, ang pagkahuli sa paglustay. Dahil tanga ka, kung hindi ka sana ganoon kasakim, paano kanila mahuhuli? Sige, hindi ka nga makakuha ng magandang trabaho. Hindi mo nga kami masuportahan ng mga bata. Bakit ako magtitiis ng gutom kasama mo? Sun Yanro, paano ka naging ganito? Hindi mo ba sinabing ikaw ay isang taong nagmamalasakit sa akin? Bitawan mo ako. Eksakto. Paano ko mamahalin ng isang lalaking walang kwentang tulad mo? Kung hindi dahil sa pera mo, hindi kita pakikisamahan. Paano mo nasabi yan? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ang gusto mo lang ay ang pera ko. Tama. Sino ba ang mag-aakalang magiging ganito kakawalang kwenta? Buti na lang, nakipag-ugnayan ako kay Tagapayo Jiang para sa mas magandang buhay ng mga anak natin. Huwag kang makialam o pagsisisihan mo to. Umalis ka na. Hindi ko inakala na ganoon pala si Sun Yanro. Hindi ko dapat sinaktan si Miao Yi at ang anak niya dahil sa kanya. Kung hindi ako mapapasok sa ganitong gulo. Teka, si Miao Yi, ang pinakamahalaga kay Zhao Zhao. Hahanapin ko sila ngayon. Zhao Zhao. Ama mo to! Buksan mo ang pinto, anak! Anong problema ng walang kwentang ama? Beijing, dito ka lang. Ako na ang bahala. Opo, Boss Zhao Zhao. May mangyari man, agad akong sasaklolo. Zhao Zhao. Alam kong nagkamali ako. Nawala na ang lahat sa akin. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Zhao Zhao. Alam ng tatay na nagkamali siya. Wala na akong wala ngayon. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Zhao Zhao. Lagi mo kaming sinaktan. Hindi ka tutulungan ni Zhao Zhao. Zhao Zhao. Paano mo nasabi yan? Ako ang totoong ama mo. Mas matibay ang dugo kaysa tubig. Hindi ko dapat. Dahil kay Sun Yanro, pinabayaan kayo ng nanay mo. Ang daming ginawa para sa'yo ni nanay. Pero hindi ka nasyahan. Huli na ang lahat para magsisi. Zhao Zhao. May nararamdaman pa rin si nanay para kay tatay. Pwede bang magsalita ka ng mabuti para tanggapin ulit ako ni nanay? Sa ganitong paraan, magiging buo na ang pamilya natin. Imposible. May commander dad na ako ngayon. At si nanay hindi na pwedeng makasama ka. Sige, ano? Kumapit ka kay Pei Yuan Zhou? Ayaw mo na sa akin ngayon, di ba? Napakasakim at mapagmataas mo. Si nanay mo ba? Matagal nang nagsama kay Pei Yuan Zhou. Sabihin mo sa akin, matagal na ba kayong nagsama? Commander Dad!
Haharangin mo ulit si Zhao Zhao? Naghahanap ka ng away. Dahil wala kang utang na loob, Bumalik ka na sa harap ng linya. pumunta ka sa labanan. Dalhin niyo siya. Zhao Zhao, ayos ka lang ba? Ayos lang si Zhao Zhao. Naku, Commander Dad. Bakit ka bumalik? Mabuti naman at ligtas ka. Bukas, kaarawan ng anak ng gobernador. Tatay, gusto kong dalhin kayong dalawa sa handaan. Si. Wow! Ang saya-saya ng salo-salong ito. NM. Binata, ito po para sa inyo. Pang-inom. Boss, ito. Ikaw na masamang babae, bakit nandito ka rin? Hindi ba't umiyak ka nung huli, sabay sabi na wala ang tatay mo? Ngayon, nakahanap ka na ba? Ng bagong backer? Pero itong tiyan ng tito na ito, bakit ang laki-laki? Baka naman puno ito ng amag na sweldo ng hukbo. Ikaw! Kuya Zhang, tingnan mo. Ang lakas ng loob ng batang ito na magsalita sa atin ng ganyan. Hoy, ang batang ito, kanino ito? Hindi ba marunong? Magsalita ng may respeto. Ito ang boss ko. Sasabihin nila, Ang gusto nilang sabihin, anong pakialam mo? ah, anak pala ito ni Commander Pei. Paumanhin. Ang masamang babaeng ito, madalas niyang inaapi ang boss ko. Ano? Ipinagtatanggol mo ba siya? Ano? Ha? Makaka-offend kay Commander Pei sa kanyang anak? Lalayo na lang ako. Lin Zhao Zhao, kasalanan mo ito, kaya nga ako napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi ba't umaasa ka? Sa titulo mo bilang ampon na anak ng supervisor, para lang ako'y hamakin. Tara na, tara, hanapin natin si nanay. Xiaolan. Xiaolan. Paano ka nalason, Xiaolan? Mga guwardiya, bilisan nyo! Mga guwardiya, linisin nyo ang lason kay Xiaolan! Ang inyong kamahalan, hindi ko pa nakikita ang ganitong uri ng lason. Wala pang lunas para dito. Ano? Sinasabi mo bang kailangan kong panooring mamatay si Xiaolan sa harap ko? Anak ko, gising ka anak! Gising ka! Ang kapal ng mukha nila. May nangahas na maglason sa anak ko. Kung hindi mahuhuli ang salarin ngayon, walang aalis dito. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang sapitin ng manglalason. Lin Zhao Zhao, ngayon tapos na kayong tatlo. Gobernador? Nakita kong nilason siya ni Lin Zhao Zhao. Hindi ako yon. Huwag kang magsinungaling. Paano makakalason ng sino man si Zhao Zhao? Sinasabi mong nilason sila ni Zhao Zhao? May ebidensya ka ba? Nakita ko si Lin Zhao Zhao na may hawak na bote ng lason. Kung hindi ako nagkakamali, nasa kanya pa ang lason na ito. Kung hindi kayo naniniwala, bakit hindi niyo siya halughugin? Gobernador, kung hindi kayo naniniwala sa akin, bakit hindi niyo siya halughugin? Wala namang dala si Zhao Zhao. Candy lang at Ano ito? yan ba ang lason? Lin Zhao Zhao, bakit hindi mo ito inilalabas? Kailangan mo ba ng tulong ko? Tingnan ninyong lahat. Nilason siya ni Lin Zhao Zhao. Ito ang patunay. Lin Zhao Zhao. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako yun. Hindi ko alam kung sino ang gumawa. May naglagay niyan. Sinusumpa ko sa aking buhay. Imposibleng si Zhao Zhao ang gumawa niyan. Gobernador Huo, si Zhao Zhao hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay. Bigyan ninyo po ako ng panahon. Ako ang mag-iimbestiga. Nandito ang ebidensya. Ano pang pagtatanggol? Mga guwardiya, patayin si Lin Zhao Zhao. Pagbayarin siya sa anak ko. Wag! Gobernador, ipagkaloob ninyo po ang buhay ni Zhao Zhao. Gobernador Huo, hindi nanlason si Zhao Zhao. Nakita ang bote ng lason kay Lin Zhao Zhao. Sinasabi mong hindi siya? Gusto mo ring mamatay?
Hindi naglason si Zhao Zhao. Huwag ninyong saktan si Papa Commander. Panginoong Gobernador, anak ko, si Zhao Zhao. Kung gusto ninyong pumatay, ako na lang. Hindi kasalanan ni Yuan Zhou. Pakiusap, patawarin ninyo si Yuan Zhou. At patawarin din ninyo si Zhao Zhao. Patawarin ko sila. Pero sino ang magpapatawad sa anak ko? Napakabata pa ng anak ko. Nang lasonan ng anak mo. Hindi ba naisip mo na patawarin ang buhay ng anak ko? Yamang pareho kayong handa. Napanagutan si Lin Zhao Zhao. E di pareho kayong bumaba para ilibing kasama ng anak ko. Huwag! Kaya iligtas ni Zhao Zhao ang anak ninyo. Ano? Kahit ang doktor ay hindi makakatulong, ikaw na isang babae lang, paano mo maliligtas ang anak ko? Kaya talaga ni Zhao Zhao. Huwag ninyong saktan sina Papa Commander at Mama. Bigyan lang ng kaunting panahon si Zhao Zhao. General, ang paghinga ng binata ay napakahina na. Halos wala na siya. Bilis, mag-isip ng paraan. Ako ay hindi rin makakatulong. General, usapin ito ng buhay at kamatayan. Hayaan niyo pong subukan ni Zhao Zhao. Kung hindi ito gagana, handang-handang si Zhao Zhao na magbayad sa pamamagitan ng aking kamatayan. Gobernador, nakataya ang mga buhay ngayon. Hayaan mong subukan ni Zhao Zhao. Kung hindi ito gagana, handang magbayad sala si Zhao Zhao sa pamamagitan ng aking kamatayan. Gobernador, nauubusan na ng oras ang binata. Sige. Kapag nabigo, mamamatay kayong lahat. Zhao Zhao, naniniwala kami sa'yo. Naalala ko, nung may kinain akong mali si nanay, ay binigyan ako ng mabuhang na tubig. Little Lan, hintayin mo ako. Si nanay, ang nagbigay kay Little Lan. Paano ko to hindi naisip? Ang pinakamabisang paraan para gamutin ang lason ay ilabas ito sa katawan. Panginoong Gobernador, mabilis nang humihina ang binata. Ang ginagawa nila ay kawalang galang sa binata. Hindi totoo yan. Nung araw, ganyan ako ginamot ni nanay. Tama si Sun Yanro, pinatay mo ang anak ko, at ngayon, dinungisan mo pa ang kanyang katawan. Mga gwardiya, ilabas niyo sila. Gobernador, Huo. Sa aking kapangyarihan bilang commander, naniniwala ako kay Zhao Zhao. Bukod pa riyan, wala na tayong mas magandang opsyon ngayon. Sige, subukan mo nga. Ubo? Shaolan, mahal ko. Shaolan. Kumusta ang pakiramdam mo? Tatay, ayos lang po ako. Opo. Zhao Zhao, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Si Zhao Zhao ang nagligtas sa iyo. Wala na ako. Lin Zhao Zhao. Itong Datmalandi na to ang nagligtas sa kanya. Shaolan, alam mo ba kung sino ang naglason sa iyo? Binata, ito ang inumin na inihanda ko. Subukan mo. Opo, ang tiyahin ni Zhao Zhao. Noon pa, ay binigyan niya ako ng inumin. Sunian Row, mga guwardiya, hulihin siya. Wala na ako. Tapos na talaga ang lahat. Kaya pala si Sunyan Row, nilason mo ang anak ko. Salamat sa talino ni Zhao Zhao, dat nailigtas niya ang anak ko. Kung hindi, nagkamali sana ako sa kanya. Ha, 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 ha. Dalhin ang baliw na yan sa bilangguan. Opo, Pakawalan ninyo ako. Lin Zhao Zhao, maghintay ka lang. mga kasama, nabigla kayo ngayon. Ngayong nahuli na ang salarin, maaari na kayong umalis. Zhao Zhao, ang nangyari ngayon. Salamat sa iyo, kapag tapos na si Tio Huo. Sa baliw na yon, papasalamatan kita ng maayos. Sige, Tio Huo. Aalis na po kami. Medyo tense ang salo-salo. Salamat kay Zhao Zhao. Hindi siya nagpanic. Nailigtas niya ang anak ng gobernador. Ang galing talaga ni Zhao Zhao. Salamat din sa palagi akong pinoprotektahan ni Commander Dad. Tama, ang sipag mo ngayong araw. Salamat sa'yo. Si Zhao Zhao ay aking inaanak. Bukod pa riyan, hindi naman ito kasalanan mo. Masyadong masama si Sun Yanro. Oo nga pala, mukhang pagod ka sa pagbuhat sa kanya. Okay lang.
Gusto ni Commander Dad si Mama. Kung magiging sila ni Mama si Commander Dad, siguradong masaya sila. Gusto ni Zhao Zhao na maging masaya si Mama? Commander Dad, sasama ako kay Beijing. Naglaro na si Xiaoche. See ya. Mag-ingat ka. Si Jiao Jiao pa rin ang pinakamagaling. Siyempre naman, ate ko siya. Paumanhin, Commander Pei. Hindi ako nakatingin. Okay lang. Masyadong mabilis tumakbo ang mga bata. Ayos lang ba ang paa mo? Kailangan ng doktor? Hindi. Salamat. Nagtataka ako. Kumusta na ang relasyon ni na Mama at Commander Dad? Iniiwasan pa rin ba si Commander Dad? Ang kakaiba ng iniisip ng mga matatanda, halatang nagkakagustuhan sila. Bakit hindi sila magkasama? Ate, si Mama ba? Gustong-gusto rin ba si Commander Dad? Gusto ni Mama si Commander Dad. Baka nag-aalala siya sa amin, kaya hindi siya sumasama sa kanya. Hayaan mo na sila. Tingnan mo, saranggola. Tara, magpalipad tayo ng saranggola. Paano may saranggola dito? Ang kakaiba, Beijing, huwag kang pumunta roon. Sabi ni Commander Dad, huwag lalayo ng sobra. Suninro, hindi ba't nakakulong siya? Maliit kang hayop ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong. Hindi ako magkakamali ngayon. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Masamang babae ka. Bitawan mo ang ate ko! Kakagatin kita hanggang mamatay. Gago ka. Nakakainis ka tulad ng ate mo. Gustong-gusto mo pala ang ate mo. Mamatay ka na kasama ng ate mo. Binibining Chen, pakiusap. Salamat, tagapangasiwawang. Binibining Chen, si Commander Pei ay may pinag-uusapan sa headquarters. May ilang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Tagapangasiwawang, magsalita ka. Ang nararamdaman ni Commander Pei para sa'yo, alam mo dapat. Bilang isang tagalabas, hindi ako dapat magsalita ng marami. Pero gusto kong malaman mo kung gaano ka kahalaga kay Commander Pei. Napakahalaga mo, mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sarili. Salamat sa paalala, tagapangasiwawang. Pero sa ngayon, gusto ko lang mapalaki nang maayos ang mga bata. Binibining Chen, napakagandang pagkakataon. At tinanong mo na ba kung ano ang iniisip ng mga bata kay Commander Pei? Sa tingin ko, parehong gusto ni na Zhao Zhao at Lin Che, si Commander Pei. Binibining Chen. Nako, nawawala ang binata at si Binibining Zhao Zhao. Ano? Nawawala? Commander Pai, Tumigil! Anong nangyari? nawawala ang mga bata. Hinanap ko na ang buong headquarters. Anong gagawin natin, Commander Pei? Huwag muna mag-alala. Papahanap ko ang mga tao ngayon. Agad, kunin mo ang iyong mga tauhan, halughugin ang buong lungsod. Malaking gantimpala sa anumang balita. Opo, si Jiao Jiao, Zhao Zhao, Xiaoche, Beijing, nasaan kayo? Zhao Zhao, Xiaoche. Nasaan kayo? Zhao Zhao. Binata. Binata Pei, Binibining Zhao Zhao. Nasaan kayo? Ang panyong ito. Ay kay Sun Yanru ang panyong ito. Nako, delikado. May sleeping powder dito. Commander, nakatakas daw si Sun Yanro sa bilangguan. Tiyak na kinuha ni Sun Yanru ang mga bata. Kung may mangyari man sa mga bata, isasama ko siya sa akin. Ipasa ang utos. Selyuhan ang mga pintuan ng lungsod. Halughugin ang lahat ng lugar para kay Sun Yanro. MS, Su, ang galing mo. Ang 3 paslit na ito ay malaking pera ang kikitain. Eksakto. Kapag tapos na tayo, mag-iinuman tayo at magkakapera. Siguraduhin ninyong dalawa na ligtas ang mga paslit na ito. Bantayan ninyo silang mabuti. Pagkatapos ng negosasyon, lahat ng pera ay sa inyo. Wala akong kukunin. Ipagbili ninyo sila sa dakong kabundukan kung saan hindi na sila makakabalik. Huwag kang mag-alala, MS, Su. Pero, ang isa sa mga batang ito ay anak ni Commander Pei. Sigurado ka bang ipagbibili ang tagapagmana ng Commander? Ano ang importansya ng isang commander? Nakahanda na ang mga tauhan ko. Kahit dumating si Pei Yuanzhou, hindi sila mabubuhay. Deal. Walang awa.
natatakot ako. Jay, huwag kang magpanik. Nandito kami ni Payjet. Maniwala ka sa akin, ang makapangyarihan kong ama ay mahahanap tayo kaagad. Lumapit kayo. Kailangan nating makatakas. Kapag nagsignal ako, magpapanggap tayong lahat na umiiyak. Tapos sabihin ninyong dalawa na kailangan ninyong umihi. Kapag dinala na tayo, ambushin natin sila. Tapos takbo na tayo. Gusto ko nang umuwi. Tumahimik ka, tama na ang ingay. Ang susunod na batang magsasalita ay papaluan. Kailangan naming umihi. Hindi na namin mapipigilan. Pigilan ninyo o maiihi kayo sa sarili ninyo. Pero, naiihi ako. Ayokong maihi sa sarili ko. Kadiri, Ilabas ninyo sila ngayon. Ibalik ninyo sila pagkatapos. Mga maruruming paslit. Kumilos kayo. Bilis, handa ka na? o ipapakain ko kayo sa mga lobo. Mga paslit kayo. Mga walang kwentang paslit. Handa ka na? Masamang babae, inapi mo ang nanay namin noon. Ngayon, ikaw naman ang lulupigin namin. Tapos na tayo. Mga paslit kayo. Huwag kayong tatakbo. Hintayin nyo mahuli ko kayo. Babuhayan ko kayong balatan. Dalawang walang kwenta. Ni hindi mapanood ang mga bata. Habulin nyo na. Ciao, ciao. Paano kung may nangyari? Kung buhay ng mga bata ang usapan, hindi nila gagawin ang lahat ng ito para agawin ang mga bata. At sabi sa balita, pumasok si Sun Yanro sa baryong ito. Commander, Binibining Chen, may nakita kaming sirang bahay sa unahan. Harna. Ito ang hairpin ni Zhao Zhao. Dito lang sila dapat. Kayo, maghiwa-hiwalay kayo at maghanap sa paligid. Bilis! Opo. Ngayong wala ako sa tabi nila. Siguro natatakot ang mga bata. Huwag kang mag-alala, Miaoyi. Mabuti ang kalagayan ng mga bata. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Chen Miaoyi. Nagkita na naman tayo. Sun Yanru, huwag mong idamay ang mga bata. Bakit mo dinala ang anak ko? Eh ano naman, kukunin ko ang mga anak mo at ipagbibili. Aagawin ko sila sa'yo ng buhay. Hindi mo na sila muling makikita. Mabubuhay ka sa sakit habang buhay. Sun Yanru. Kung hindi mo sasabihin sa akin, mahahanap pa rin natin ang bata. Sige, hanapin mo. Pero Commander Pei, iniisip ko kung makakalabas ka pa ng buhay. Atake. Ingat. Yuan Zhou, paano ka naging ganoon katanga? Ginamit mo ang katawan mo para harangan ng bala. Paano kung nasaktan ka? Hindi ako tanga. Paano kung ikaw ang nasaktan? Magdudusa ako ng sobra. Ang halaga mo kay Commander Pei ay napakahalaga. Mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sarili. Miaoyi, ang paghahanap sa bata ang pinakamahalaga ngayon. Sige. Gago ka. Hintayin mo, mahuhuli rin kita. Babalatan kita ng buhay. Halika't hulihin mo ako kung may lakas ka ng loob. Gago, hintayin mo lang pag nahuli kita. Babalatan kita ng buhay. Kayong dalawang masasamang tao. Gusto niyong tumaya, gagantihan ko kayo, hindi ako nagkakamali. Ang galing ni ate. Ang swerte talaga ng batang yon. Papatayin kita ngayon. Masamang babae ka, gagantihan din kita. Gantihan ang masamang babae. Umalis ka, masamang babae. Suntukin siya, Zhao Zhao Xiao Che. Xiao Jiang. Ciao, ciao, Xiao Che. Ma-Commander Papa. Commander Papa. Tita Chen, Chen Miaoyi, bakit ka umalis sa probinsya? Karapat dapat kayong mamatay. Ikaw at ang mga anak mo, dapat mamatay sa probinsya. Dalhin niyo sila. Opo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Zhao Zhao Xiao Che Xiao Zheng. Si Commander Pei ang nagligtas sa inyo. Nasugatan ang kamay niya. Commander Papa, hihihipan ko. Mawawala ang sakit. Salamat sa pagligtas sa amin.
hihipan ko rin. Jiao Jiao, malapit na nating tanungin ang bilanggo. Hindi ka ba talaga natatakot? Kung natatakot ka, uuwi ka na ni nanay. Nay, hindi natatakot si Jiao Jiao. Gusto rin makita ni Jiao Jiao ang masamang tao na maparusahan. Jiao Jiao, ang tapang mo talaga. Lin Jiao Jiao. Chen Miaoyi, nandito ka para pagtawanan ako? Sinasabi ko sa'yo, wala akong ginawang mali. Kung hindi ka naging malapit sa commander, paano ako mapapahamak dahil sa'yo? Magsalita ka! Nakikita mo ako ngayon, sa ganitong kalagayan? Sa loob-loob mo ba? Ay, sobrang saya? Sabihin ko sa'yo, hindi ako mas mababa sa'yo. Sabihin ko sa'yo, hindi ako mas mababa sa'yo. Hindi lang ako dumikit sa commander. Mali ka, nakukuha mo lang ang ganting sama. Hindi mo lang ninakaw ang kapatid ko at ang tatay ko. Ang asawa ni nanay, sinubukan mo pa kaming patayin. At si nanay ay hindi kailanman nag-isip na makipagkompetensya sa'yo. Sun Yanro, ang pagdating mo sa kinaroroonan mo ngayon ay kasalanan mo lahat. Hindi ko naisip na makipagkompetensya sa'yo. Umasa lang ako sa sarili kong 2 kamay para palakihin ang sarili kong mga anak. Habang ikaw ay nagbabalak at nagpaplano, gusto mo lang dumikit sa iba. Hindi kailanman nag-isip na maging independyente. Tama, ayaw mong magsikap, gusto mo lang kumita ng walang ginagawa. Mga taong katulad mo, talunan na mula pa sa simula. Tama talaga si Jiao Jiao. Ang mga tao ay hindi pwedeng kumita ng walang ginagawa. Jiao Jiao, paano mo gusto siyang parusahan? Commander, si daddy mo, ang bahala para sa'yo. Commander Daddy, makinig na lang ako sa'yo. Ang batas ay tiyak na magpaparusa sa mga masasamang tao ng nararapat. Sun Yanru, una, ninakaw mo ang pondo ng militar, pinasok sa sarili mong bulsa. Pagkatapos, umupa ka ng mga mamamatay tao. Nagplano na patayin ang commander at kahit ang mga inosenteng sibilyan ay napinsala ng husto. Ikaw ay ipapatay agad. Ilabas muna si Jiao Jiao. Ang iba ako na ang bahala. Mula ngayon, hindi na masasaktan si nanay ng masasamang babae. Muli, Iniisip ko lang kung kailan magiging magkasama si nanay at si Commander Daddy. Hay! Nasa kamay pa rin ni Jiao Jiao ang kaligayahan ni nanay. Tatay, si Tita Chen, magiging nanay na. Unang hakbang. Tatay, gusto mo bang makinig? Kayong mga pasaway. Anong kalokohan na naman ito? Commander Tatay, nandito kaming lahat para tulungan ka. Sige, Jiao Jiao ko, sabihin mo sa akin. Mas gusto ni nanay ang lambing kaysa sa katigasan ng ulo. Kaya ang unang hakbang ay magsalita ng mahinahon. Dapat malinaw ang target mo. Tulad nun, kapag nagkamali ako, kapag nagpakut at nagpakawawa ako, palaging pinapatawad ako ni nanay. Ikaw talaga ang mabuting anak ko. May iba pa ba? Pangalawang hakbang. Ipakita mo ang iyong ganda. Tatay, guwapo ka. Magugustuhan ka talaga ni Tita. At walang ayaw sa taong may magandang pangangatawan. Tsaka Commander Tatay, si nanay mahilig sa mga papuri, kaya maging matamis ang dila mo. anong ginagawa ninyo? Commander Tatay, tandaan mo ang mga sikreto naming sinabi sa'yo. Nanay, Commander Tatay, kaming 3 ay lalabas para maglaro. Tandaan, magdala ng 2 gwardiya. Si, Mag-ingat kayo. Aray, Anong nangyari? Dahil ba sa pagyakap kay Zhao Zhao, kaya sumakit ang sugat mo? Miaoyi, ang kamay ko. Medyo mahirap gamitin. Pwede mo ba akong tulungang maglagay ng gamot? Si, tiisin mo na lang. Miaoyi? Gusto kong makasama ka at palakihin ang mga bata. Gusto ko lang makasama ka at palakihin ang mga bata. Gusto kitang makasama at alagaan ang 3 bata. Gusto ko lang makasama ka. Pwede ba? Mapumayag ka na kay Daddy. Tita Chen, pumayag ka na kay Daddy.
Ma, pumayag ka na. Ako at ang ate ko gustong-gusto talaga si Commander Dad. Mahigit sa lahat kami ng kapatid ko sana ay maging masaya ka. May magpoprotekta sa'yo. Malaki na si Zhao Zhao. Ako rin ang magpoprotekta sa'yo. Zhao Zhao. Xiao Che, gusto niyo bang maging tatay niyo si Commander Pei? Oh, Pumayag ka. Ang galing! Yay! Okay. Yehey! Ikakasal na rin sina Mama at Papa. Si Commander Pei at si Miss Chen, ang tagal talaga bago nangyari. Nagkatuluyan din ang tunay na magkasintahan. Siyempre naman, Miss Chen malaya na sa gago niyang asawa. Narinig ko, yung gago niyang ex-asawa, nawalan ng isang paa, sa labanan pinauwi, at naging pulubi. Ang sarap sa pakiramdam. Congratulations, General Pei at Miss Chen. Maligayang kasal. May candy ang lahat para sa kasal libre ni Zhao Zhao. Congratulations! Congratulations! Pare ngayon kay Commander Pei at Miss Chen, masayang araw. Pasok tayo at magbigay ng mabuting hangarin. Baka may libreng pagkain pa. Pupunta ako para sa candy. Paalam, gago mong tatay mula ngayon. Ako si Pei Zhao Zhao. Maligayang kasal, Mama at Papa.